Nakikiusap po ako sa inyo. Pakiusap po, tanggapin niyo na po ako. Masipag po ako at alam ko po lahat ng trabaho. Nakikiusap po ako sa inyo, sir. Kailangan ko lang po talaga ng trabahong to. Pagmamakaawa ni Yoli kay Mr. Lee Yuan na may-ari ng mansyon na kanyang pinag-a-applyan bilang isang kasambahay. Kahit magmakaawa siya, ay hindi pa rin talaga siya mapagbigyan ng lalaki dahil sapat na ang mga nakuha nilang katulong at sa kasamaang palad ay hindi na siya nakaabot. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na may nakuha na kami? Huwag ka nang makulit, miss. Umalis ka na dahil wala ka na mapapala dito. Anas naman ni Mr. Yuan, ngunit hindi pa rin nagpapatinag si Yoli. Bagkos ay lumuhod pa ito sa mismong harapan ng lalaki. Sir, pakiusap po. Nagmamakaawa na ho ako sa inyo. Kailangan ko ho talaga ng trabahong to. Kakapalan ko ng mukha ko, sir. Alam ko pong mabuti po ang puso ninyo, sir. Kaya pakiusap po, tanggapin niyo na po ako. Napatingin na rin sa kanya ang iba pang mga katulong na naroon dahil sa kanyang inaasta. Tila hindi naman malaman ni Mr. Yuan ang kanyang magiging reaksyon kung mawawala ba siya o hindi sa ipinapakita ng babae. Tumayo ka na riyan dahil wala ka na mapapala sa akin. Just leave. Ipapakaladkad kita sa gwardya. Bulala si Mr. Yuan tsaka tuluyan ang tinalikuran ng dalaga at ipinaubaya na nga sa kanyang mga tauhan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Graduate sa kursong medicine si Ivan Montefalco, habang si Yoli naman ay undergrad lang. Magkaklase silang dalawa sa kolehiyo at sabay sanang nakapagtapos kung hindi nag-drop out si Yoli. Kinailangan niya kasing huminto dahil nagkasunod-sunod ang kanilang mga gastusin ng ospital ang kanyang ama dahil sa komplikasyon sa baga. Kahit solong anak lamang si Yoli, ay hindi pa rin siya magagawang maigapang ng kanyang mga magulang dahil kapos na kapos talaga sila sa pang-araw-araw, lalo pa ngayon na ang nanay na lang niya ang kumakayod sa kanila. At ang alam lang na hanap buhay ay ang maglabada at magkatulong. Hindi naman sasapat ang kinikitang yon ng kanyang ina para tustusan ang kanyang pag-aaral. Kaya naman minabuti na lang niya na huminto. At isa pa kaya lang naman siya nakapag-aral ng medisina ay may matandang babae na nagpaaral sa kanya. Ngunit di kalaunan ay namatay rin kaya naman huminto na rin ang kanyang sustento sa matanda dahil hinarangan na iyon ng mga kapatid ng matanda at itinigil na ang pagpapaaral kay Yoli. Yoli, totoo ba na kapag nag-wish ka sa bulalakaw ay matutupad anuman ang hilingin mo? Tanong ni Ivan sa kanyang long-time girlfriend na si Yoli. Ngayon ay isa ng ganap na doktor si Ivan, ay hindi pa rin nagbabago ang relasyon nilang dalawa ng kanyang nobyang si Yoli. Kahit nang sobrang laki na ng agwat ng estado ng kanilang buhay. Sa kabilang banday, naroon nga sila sa may bubungan ng bahay ni Yoli at doon nakatambay. Pwede kasing tambayan ang bahaging iyon dahil na rin sa lilom at lilim na ibinibigay ng malaking puno ng akasya sa tabi mismo ng kwarto ni Yoli. Nakahiga lang silang dalawa doon ni Ivan at pinagmamasdan ng mga talang nagkikislapan sa kalangitan. Para sa akin, ay oo. Lahat ng hiniling ko sa mga falling star ay natupad. Ikaw, answered prayer ka sa akin. Nung college pa man tayo, hinihiling na kita sa mga bulalakaw. Malambing na sagot naman ni Yoli kay Ivan sabay tingin sa kanyang nobyo. Napataas naman ng isang kilay ni Ivan. Talaga? Tanong niya. Sandaling gumiti ang babae at saka hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Oo naman. Hindi man ako pinalad na maging isang doktor na katulad mo. Tinanggap po pa rin ako. Kahit na sobrang against na sa atin ng buong mundo, ako pa rin ang pinili mo. At hanggang ngayon, nananatili ka pa rin sa piling ko. Kaya masasabi kong tunay na kapag humiling ka sa mga bulalakaw o falling star, ay magkakatotoo.
Paliwanag ni Yoli. Ayun! Maya-maya pa ay sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap, ay sakto namang may dalawa at mabilis na magkasunod na bulalakaw ang gumuhit sa kalangitan. Kaya naman kusa na lamang napapikit sina Ivan at Yoli. Matapos ang ilang segundo ay sabay na nilang iminulat ang kanilang mga mata. Ang galing! Sakto! Pwede ko bang malaman kung anong hiniling mo? Tuwang-tuwa namang tanong ni Yoli kay Ivan. Pwede bang ipagsabi yun? Takang tanong naman ni Ivan. Doon ay napaisip naman si Yoli. Hindi, pero gusto ko talagang malaman eh. Pangungulit naman ni Yoli. Ngunit nanindigan naman si Ivan na hindi niya yun sasabihin sa kasintahan dahil ayaw niyang maudlot ang hiling niyang yun na gustong-gusto niyang magkatotoo. Huwag na, mahal, baka hindi pa magkatotoo eh. Basta, mahal na mahal kita. At iyon na nga lamang ang nasabi ni Ivan. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam na rin si Ivan upang umuwi. Nang makauwi naman siya sa may pintuan pa lang ng kanilang malaking bahay, ay nakaabang na si Madam Brigida, ang mommy ni Ivan. Kilalang istrikta at matapobre. Naroon nga siya sa may pintuan at nakatayo habang magkakrus ang dalawang braso at taas kilay na sinermonan ang kanyang anak na si Ivan. Saan ka na naman ang galing? Kina Yoli na naman ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na lubayan mo ng babaeng yan? Wala siyang mabuting maidudulot sa'yo. Kalimutan mo na siya, iho. Please, mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Patuloy na litanya ni Madam Brigida habang nakasunod sa kanyang anak, papasok ng bahay. Ma, Yoli is a good woman. Huwag niyo naman siyang basta-basta husgahan ng dahil lamang sa estado ng buhay niya. Mabuti siyang tao. At wala akong nakikitang masama para hindi siya gustuhin. Para hindi siya mahalin. Pagtatanggol naman ni Ivan kay Yoli. Matagal nang ang tutol ang ginang sa relasyon nila dahil sa estado ng kanilang pamumuhay. Ayaw ni Brigida kay Yoli dahil mahirap lang ito. Isa pa, ayaw niya raw magkaroon ng balae na isang labandera at sabongero at mabisyo naman ang asawa. Kaya naman tutol na tutol talaga siya sa relasyon ng anak na si Ivan at ni Yoli. Crazy. Halata namang huhututan ka lang nun eh. Iiling-iling namang sabi ng ginang. Doon ay napataas naman ng boses si Ivan dahil halos araw-araw ay ganitong mga salita laban kay Yoli ang maririnig niya mula sa bibig mismo ng kanyang ina at bilang nobyo ni Yoli ay nasasaktan siya para sa dalaga. Mom, stop that nonsense! Simula ngayon, ayoko na makakarinig pa ng mga salitang masasama laban kay Yoli. Yoli is my girlfriend at walang dahilan para hiwalayan siya. I love her at kahit ano pa sabihin ninyo, she's still my girl at walang sino man na makakapagpabago nun. Sigaw ni Ivan tsaka padabog na tumaas sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Doña Brigida habang nanlilisik naman ang mga mata. Napakatigas ng ulo. Simula na maging sila ng babaeng yon, natuto na siyang suwayin ako. Hindi ako makakapayag sa ganito. Mahina niyang sabi sa kanyang sarili. Wala na siyang magawa sa kanyang anak dahil tunay na kapag puso ang pinairal ay wala na itong papakinggan pa kahit pa sa sarili niyang pamilya. Nang sumunod na araw nagsimula na nga ulit maghanap ng trabaho si Yoli at sa kabutihang palad ay natanggap siya. Sa labas ng gusali na pinag-applyan ni Yoli ay doon siya sa may shed naghihintay. Malakas nga ang ulan ngayon kaya naman hindi niya na napigilan pa si Ivan na sunduin siya. Ilang sandali pa ay may isang puting kotse na ang pumarada sa kanyang harapan at ang nagmamay-ari noon ay walang iba kundi si Ivan. Mahal! Tawag ni Ivan. Bumaba na siya ng sasakyan kahit umuulan para lamang pagbuksan ito ng pinto ng sasakyan. Nung makasakay na si Yoli ay pinunasan niya muna ang kanyang braso na basang-basa dahil sa ulan. Mahal! Hindi ba sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong sunduin. Ang lakas-lakas pa naman ng ulan, tsaka diba duty ka? Baka hanapin ka pa ng mga pasyente mo. Sabit ni Yoli habang pinupunasan pa rin ang basa niyang mga braso. Ayos lang yon, mahal. Mas mahalaga ka. At saka nangako ako sa'yo, diba nasusunduin kita?
Anyway, kamusta nga palang lakad mo? Malambing na sagot naman ni Ivan sa kanya. Maya-maya pa ay lumiwanag naman ang reaksyon ng mukha ni Yoli at doon ay masaya niyang ibinalita kay Ivan ang kanyang magandang balita. Good news, mahal, may trabaho na ako. Hired na ako. Yun nga lang, sa mababang posisyon lang dahil undergrad lang ako. Pero ayos na rin yun. At least may kasabay ka na sa pag-iipon para sa future natin. Nahihiya na rin kasi ako sa'yo eh. Ikaw na lang palagi yung gumagastos sa ating dalawa. Masayang sabi ni Yoli kay Ivan na masaya rin para sa kanya. Labis namang ikinatuwa iyon ni Ivan dahil alam niya kung gaanong kadesidido si Yoli na makahanap ng trabaho. Masipag din kasi ito at porsigido kaya naman alam niyang mapapagbuti ni Yoli ang kanyang magiging trabaho ngayon. Talaga mahal? Sobrang saya ko para sa'yo. Pero wag mo sanang isipin na pabigat ka na sa relasyon natin ha. Nauunawaan ko ang sitwasyon mo. At saka, natural lang naman na akong gumastos sa ating dalawa, diba? Dahil ako ang lalaki. At simula na maging tayo, ay responsibilidad na kita. Kaya huwag kang magigilty, okay? Wika naman ni Ivan sa kanyang nobya na si Yoli para hindi na rin maramdaman ng dalaga ang guilt. Oo naman, alam ko naman yun. Pero syempre, ayoko naman ding maging pabigat pa sa'yo. Hindi pa nga tayo mag-asawa tapos birthday na kaagad. Habang nagsasalita si Yoli ay may kung anong kinakalikot siya sa loob ng kanyang bag at nang patunghay at muling tumingin kay Ivan ay tila doon na siya natigilan at nanlaki ang mga mata sa nakabungad sa kanya ngayon. Mahal, ano yan? Nauutal na tanong ni Yoli habang ang mga mata ay nakapako pa rin sa hawak-hawak na iyon ni Ivan. Isang engagement ring. Matagal na itong pinag-isipan ni Ivan. Sa isip niya ay matagal na rin naman na sila ni Yoli at wala na rin naman siyang balak magka-interes sa iba dahil kontento na siya sa kanyang nobya kaya naman nagdesisyon na siya na mag-propose na sa dalaga. Mahal, let's build a family. Let's get married. Buong puso ang alok ni Ivan. Nangungusap pa nga ang mga mata nito. At makikita doon sa mga tingin na iyon kung gaano siyang katapat at kaseryoso sa kanyang alok ngayon sa dalaga at kung gaano niyang kamahal si Yoli. Sa kabilang banda ay napalunok naman ang laway si Yoli at walang salitang mabigkas. Tila ba umurong na rin ang dila nito dahil halo-halo ang kanyang emosyon ngayon. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay niyaya na siyang magpakasal ni Ivan at isa ito sa pangarap ng mga kababaihan. Ang mapanindigan at mapakasalan ng lalaking kanilang pinakamamahal. Subalit sa kabilang banda naman, hindi pa rin maiwasan ni Yoli ang mag-alala. Mag-alala para sa magiging reaksyon ni Doña Brigida dahil alam niyang ayaw na ayaw sa kanya ng Doña. Mahal, seryoso ka ba? Hindi pa para masyado namang maaga? Nauutal na tanong ni Yoli kay Ivan. Mahal, dito rin naman tayo tungo eh. Tsaka, gusto na kitang pakasalan. Gusto na kitang ibahay. Kahit civil wedding lang, kung hindi ka pa handa sa malaking simbahan. Yoli, seryoso ako. Seryoso ako sa'yo. Anong oras ay gusto na kitang pakasalan? Paninigurado naman ni Ivan. Maya-maya pa ay napaiwas ang tingin si Yoli at sumandaling tumingin sa labas ng sasakyan. Singbilis ang patak ng ulan ng tibok ng kanyang puso ngayon. Gustong-gusto niyang umuo kaagad ngayon sa alok na iyon dahil iyon din naman ang gusto niya. Ngunit ang hirap naman magbitiw ng salita ngayon kung may inaalala siya at pangamba sa kanyang puso. Ivan, pero, sabi ni Yoli at muling tumingin sa lalaki. Pero ano, iniisip mo si Mama. Pupunta tayo doon ngayon. Hihingin natin ang blessing niya. Ibigay man niya o hindi, ang mahalaga ay pinaalam natin sa kanya. Papakasalan pa rin kita. Ano man ang maging desisyon niya. Yoli, huwag kang matakot. Huwag kang kabahan. At sorry kung nabigla kita kung naging padalos-dalos ako pero gusto ko na ng katibayan na mag-asawa na tayo. Mahal na mahal kita. Please, let's get married. Wika naman ni Ivan.
Inaasahan niya na ganito ang magiging reaksyon ni Yoli. Alam niyang mailap din ang kanyang nobya sa kanyang ina dahil talaga namang lantaran at ipinapahalata ni Doña Brigida ang kanyang pagkaayaw kay Yoli. O, wala namang problema sa akin dahil sino ba namang makakatanggi sa alok ng kasal ng taong pinakamamahal mo, 'di ba? Ang inaalala ko lang ay ang iyong ina. Batid ko na noon pa man ay ayaw niya na talaga sa akin. Lalong-lalo na sa relasyon natin. Feeling ko hindi pa ako handa sa magiging reaksyon niya eh. Once sasabihin natin sa kanya. Nag-aalala namang sabi ni Yoli. Sa puntong yon ay hinawakan na ni Ivan ng mahigpit ang kamay ni Yoli. Gusto niya iparamdam kay Yoli na anuman o sino man ang maging hadlang o balakid sa relasyon nila ay mananatili pa rin sila sa isa't isa. Gusto niyang iparamdam kay Yoli na hindi mahalaga sa kanya ang opinyon o sasabihin ng iba dahil sapat na sa kanyang katotohanang isinisigaw ng kanyang puso at iyon ay ang mahal na mahal niya si Yoli. Higit pa sa lahat ng bagay at walang sino man ang makakapantay o makakahigit pa sa kanya. Yoli, tayong dalawang nagmamahalan at tayong dalawa naman na magsasama. Blessing lang kailangan natin kay Mama. Kung ayaw man niyang ibigay, hindi naman magiging kabawasan yan sa pagmamahalan natin, diba? Yoli, tunay at tapat ang pag-ibig ko sa'yo. And I promise na magiging isang mabuting asawa at ama ko sa mga anak natin. Hindi ka ba naniniwala? Sambit ni Ivan. Sumagot naman kaagad si Yoli. Siyempre, naniniwala, mahal. Patawarin mo ako kung napakarami kong alalahanin. Pero oo, gusto kitang pakasalan. Ikaw nga hindi natatakot. Kaya ano rin ang karapatan kong mangamba, di ba? Sabay nating haharapin ang mga pagsubok na magkasama. At mahal, maraming salamat sa pagmamahal mo, ha? Kaya oo, tinatanggap ko ang alok mong kasal. At doon ay na-realize na ni Yoli na tama nga si Ivan. Tama nga na sa isang relasyon ay dalawang tao lang mahalaga. At iyon ay ang dalawang taong nagmamahalan at sila yung dalawa. Kung si Ivan nga ay walang pakialam sa opinyon ng iba, kaya bakit pa siya mag-aalala? Panghahawakan niya ang mga pangakong binitawan ni Ivan sa kanya at ganun din siya sa binata. Alam niyang isang mahirap at hindi madaling desisyon ito pero dahil handa naman siyang ipaglaban at panindigan ni Ivan ay handa na rin siyang sumugal. Kaya naman marahan ang isinuot ni Ivan na engagement ring sa daliri ni Yoli. Maluha-luha pa nga ang mga mata ni Yoli habang minamasdan ang pagsusuot ni Ivan sa kanya ng singsing. Hindi niya akalaing natutupad na ang dati lang ay pinapangarap niya. Hindi niya maitatago ang galak kaya naman bahagya siyang ngumiti kay Ivan. Matapos maisuot ni Ivan ng singsing ay muli niyang tinitigan ang kanyang nobya. Hinaplos muna ng marahan ni Ivan ang pisngi ni Yoli at saka nginitian din ang babae. Mahal na mahal kita. Pinapangako ko sa'yo na lagi kitang poprotektahan, mamahalin at aalagaan. Pangako ko yan. Pangako ni Ivan at sumagot naman kaagad si Yoli. Thank you. Mahal na mahal kita. At tuluyan na rin idinampi ni Ivan ang kanyang mga labi sa mga labi ni Yoli. Matapos ang tagpong yon, katulad ng nabanggit ni Ivan ay dumiretso na sila sa kanila upang kausapin ang kanyang ina na si Doña Brigida. What? Kasal? Ivan, hindi ba't parang napakabilis naman yata nito? You are both too young kaya for sure na marami pang magagandang opportunities ang naghihintay sa inyo. Lalo na sa'yo anak, Ivan. Pag-isipan niyo naman muna yan. Bulyaw ni Doña Brigida sa kanyang anak na si Ivan. Hindi nga matanggap ng Doña ang naging desisyon na ito ni Ivan. Yun nga lang na magnobyo at magnobya pa lang sila ay sobrang tutol na ng ginang. Ang maging mag-asawa pa kaya? Iniisip din ni Doña Brigida ang sasabihin sa kanya ng kanyang mga amiga kaya naman hindi siya makakapayag sa kasalang iyon. Mom, yung opportunities hindi naman makakawala yun kung para talaga sa amin yun. At saka pwede pa rin naman naming tuparin ang aming mga pangarap na magkasama na. Ma, we love each other.
At katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, and now, I'm begging for your blessing. Pakiusap naman ni Ivan. Ngunit blanco pa rin ang itsura ng kanyang ina. Matalim pa rin ang mga tingin at nanilisik pang sumulyap kay Yoli. Napayuko na nga lang ang dalaga dahil aminado siya sa kanyang sarili na hindi niya kayang salubungin ang mga tingin na iyon ng Donya. Hindi ako pumapayag. My God, Ivan. Sa dinami-rami ng babae, talagang siya pa? Ano na lang sasabihin ng mga kaamiga ko niyan? Bulyaw pa ni Doña Brigida. Wala na nga siyang pakialam kung narinig pa ba yan ni Yoli dahil wala naman siyang pakialam sa nararamdaman ng dalaga. Ma, irespeto mo naman si Yoli. Dahil sa inaasal niyo yan, buong respeto pa naman kami nagtungo rito para kausapin kayo ng maayos. Tapos kung ano-ano pang sasabihin ninyong masasama laban kay Yoli. Itutuloy namin ang kasal. Tumutol man kayo o hindi. Ang mahalaga ay na ipaalam namin sa inyo. At hindi nyo kami mapipigilan pa. Matapang na sagot naman ni Ivan. Lalong nanggalaiti sa galit si Doña Brigida dahil sa harap-harapang pamamahiya sa kanya ni Ivan at pagsuway para lamang kay Yoli. Kaya naman inirapan na lang niya ang dalaga at sisiguraduhin niyang kapag naikasal na ang dalawa, she will be the worst mother-in-law na makakasalamuha ni Yoli. At itinataga niya iyon sa bato. Matapos ang usapan na iyon ay minabuti na lamang muna ni Ivan at Yoli na umalis na lamang muna. May sariling condo unit naman si Ivan kaya kung sakaling maikasal na sila ni Yoli ay doon niya balak itira ang babae. Sa trabaho ni Ivan na halos sa ospital na rin nakalaan ng maraming oras ay alam niyang hindi magpapaiwan si Yoli sa kanilang bahay kasama ang kanyang ina. Kaya naman napagpasyahan niyang bumukod na lamang. Makalipas ang ilang linggo ay naikasal na rin si Ivan at Yoli at kagaya ng napagkasunduan ay doon tumira si Yoli kasama ang kanyang asawa na ngayong si Ivan na sa condo unit nito. Mahal, finally, legal na mag-asawa na tayo. Masayang sambit ni Ivan kay Yoli. Nilapitan naman siya ni Yoli tsaka ipinalibot ang kanyang dalawang braso sa katawan ni Ivan. Oo nga mahal. Kahit na against sa ating dalawang buong mundo, wala na silang magagawa dahil mag-asawa na tayo. Nakangiting sabi naman ni Yoli. Mahal, excited na akong pagsilbihan ka. Alagaan ka. Ipaganda ka ng almusal sa umaga. At higit sa lahat, ay araw-araw na iparamdam sa'yo kung gaano kang kaswerte na ako naging asawa mo. Dagdag pa ni Yoli. Nagbigay naman ng isang maluwag na ngiti si Ivan sa kanyang asawa. Wow! Pero kahit hindi mo naman sabihin o iparamdam, aminado naman ako na talagang ako ang pinakaswerteng lalaki na ikaw ang napangasawa ko. Basta kapag handa ka na, papakasalan kita sa mas malaking simbahan at bubuo na tayo ng malaking pamilya. Sabi pa ni Ivan. Nakaramdam naman ng kilig si Yoli na animoy bago pa lang silang nagliligawan na dalawa. Oo naman mahal. Sa ngayon, focus na muna tayo sa career nating dalawa para sa future natin, okay? Alam mo naman na kailangan ko pang patunayan ang sarili ko sa mama mo. Kahit naman ayaw niya sa akin at sa relasyon natin, nire-respeto ko pa rin naman siya dahil unang-una, mama mo siya. At pangalawa, sa ayaw ko man na sa gusto, ay siya ng mother-in-law. At kailangan ko siyang pakisamahan. At syempre, dapat mahalin ko rin lahat ng mga mahal mo dahil mag-asawa na tayo. Gagawin ko na lang ang lahat para magustuhan ako ni mama. Wika ni Yoli. At kahit nga laging masungit si Doña Brigida kay Yoli, ay hindi pa rin naman nawawala ang paggalang nito sa Doña dahil baligtarin man niya ang sitwasyon, si Doña Brigida pa rin ang biyanan niya ngayon at ina ito ng kanyang pinakamamahal na si Ivan. Kaya kahit ayaw sa kanya ni Doña Brigida ay ayos lang sa kanya. Itatrato pa rin niya ito ng maayos at may paggalang para kay Ivan. Thank you mahal sa pag-unawa. I love you. Pagpapasalamat naman ni Ivan at sumagot naman si Yoli. I love you more. At dahil ito ang unang gabi ng kanilang kasal at ang unang gabi bilang mag-asawa sa condo unit ni Ivan na bago nilang tirahan ngayon, ay in-enjoy na muna nila ang bawat segundo
minuto at oras na magkasama sila. Naghanda nga ng simpleng candlelight dinner si Ivan para sa kanilang dalawa ni Yoli upang pagsaluhan nila sa gabing yon. Tamang kwentuhan lang habang ini-enjoy ang lamig ng gabi sa may maliit na beranda at ang pampainit na masarap na wine. Sa mga oras na ito ay parang bumabalik lamang sila sa mga panahong nagliligawan pa lamang sila. Walang ibang iniisip at puro tawanan lamang katulad ng unang date nila. Pinatugtog pa ni Ivan ang paborito nilang sayaw ni Yoli na I'll Make Love to You ng Boyz II Men. Nauna nang tumayo si Ivan tsaka nilapitan na si Yoli. Inilahad niya ang kanyang kamay sa harap ni Yoli na animoy isang prinsipe na niyayayang sumayaw ang kanyang prinsesa. Can I dance with you? Maginoong tanong ni Ivan kay Yoli. Bahagya namang napangiti si Yoli. Marahan muna niyang pinunasan ng kanyang mga labi ng table napkin at saka nang-aakit na tumingala ng tingin kay Ivan. Of course, my love. Mahina pero nakakaakit na sagot ni Yoli. At doon ay buong damdamin na nilang niyakap ang isa't isa. Habang dinadama ang kanilang theme song at bawat mensahe at liriko na nais iparating ng kanta. Sinasabayan lang nila ang tugtog hanggang sa hindi na nila namamalayang magkadikit na ang kanilang mga labi. Naani mo hindi nagsasawa sa bawat galaw ng kanilang mga labi. At nang gabing yon, tuluyan na nilang naangkin ang katawan ng isa't isa nang may labis na pagmamahal na walang kahit na ano ang sino mang makakapantay. Kinabukasan nauna na ngang nagising si Yoli dahil sabik na siyang simula ng pag-aalaga sa kanyang asawa. Sinimulan niya sa pagluluto ng almusal at babaunin sa trabaho. Plansyado na rin ang susuotin at malinis at makinang na rin ang itim na sapatos. Napapalikwas na nga lang si Yoli nang biglang may yumakap sa kanyang likuran. Good morning, gorgeous. Mahinang pa-good morning pa ni Ivan kay Yoli. Napangiti naman si Yoli dahil damang-dama niya ang mga salitang yon na halos mapadikit na ang labi ni Ivan sa kanyang tenga. Matapos noon ay muling hinalikan ni Ivan ang kanyang bato kaya muling napaiktad si Yoli. Napakaganda talaga ng umaga kapag ikaw ang unang bumate. Malambing na wika ni Yoli kay Ivan tsaka humarap na siya sa asawa. Napasandal pa nga ang balakang nito sa may mesa na sinadya talagang i-corner ni Ivan. Pwede bang huwag pumasok sa trabaho? Pwede bang dito na lang tayo sa bahay maghapon? Tanong ni Ivan kay Yoli habang hinahalik-halikan ng pisngi ng binata. Kung pwede nga lang mahal eh. Pero kailangan nating kumayod. Para sa kinabukasan, di ba? Yeah, you're right. Para sa ating binubuong pamilya. Sagot naman ni Ivan tsaka dumistansya na rin sa asawa. Sige mahal, kuhanin ko lang yung tuwalya sa may sala ha, maliligo lang ako. Hintayin mo ako at sabay tayong kakain. Sabi ni Ivan. Siyempre naman. Nakangiting sabi naman ni Yoli. Naiwan na ng mga sandaling yon si Yoli sa may kusina habang abala sa paghahanda ng pagkain. Nang makuha na ni Ivan ang tuwalya na nakasampay sa may sofa, ay dumiretso na siya sa banyo upang maligo. Nagbihis na rin ito at nag-ayos ng sarili. Muli siyang nagtungo sa may sala upang kuhanin ang kanyang sapatos. Nang natigilan siya nang biglang may nag-doorbell. Maya-maya pa nang mabuksan na ni Ivan ang pintuan ay doon na bumungad kung sino ang hindi nila inaasahang bisita. Ma, napadalaw ka. Bungad ni Ivan sa kanyang inang si Doña Brigida. Dire-diretso namang pumasok ang Doña at taas kilay na pinagmasdan ng paligid. Wala kang duty? Matalas sa tanong ni Doña Brigida sa kanyang anak. Napangisi naman si Ivan at saka sinaraduhan ng pinto. That's impossible to happen, ma. Actually, paalis pa lang ako. Sagot naman ni Ivan. Katatapos ng diniya ni Yoli na mag-almusal ang mga oras na yon. Sa kabilang banday, wala namang kamalay-malay si Yoli na naroon pala ang kanyang biyanan. Mahal, ito ang pagkain mo. May mga nilagay rin ako ditong ubas, kainin mo ha? Nang matigilan siya na makita si Doña Brigida. Ma, nariyan pala po kayo. Nilakasan ni Yoli ang kanyang loob lalapitan ng Doña upang magbeso-beso sana pero umiwas kaagad ang Doña kaya umurong na lang si Yoli at napatingin kay Ivan. Anyway, kaya lang naman ako nagpunta rito.
ay para i-check kung maayos bang kalagayan dito ng anak ko. Siyempre, doktor siya. Mas malaki ang kita. Mas pagod. Baka naman pinapagod lang siya rito at inuutos-utusan. Istriktang sabi ni Doña Brigida. Napabuntong hininga naman si Ivan dahil alam niyang magsisimula na naman ang away itong kanyang ina. Ma, kung nagpunta ka lang rito para hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Ivan ay pinutol na kaagad iyon ng ginang. No, aalis na rin ako. Naninigurado lang naman ako at saka paalis ka rin naman. Ano pa ang sense kung magsistay ako rito? Ano, mother-in-law and daughter-in-law bonding? Pweh, well, I'll go ahead, son. If namimiss mo na ang tunay na lasa ng pagkain, pumasyal ka lang sa bahay, ha? Mauna na ako. Masungit na pasaring ni Doña Brigida at saka tiningnan pa ng masama si Yoli. Hanggang sa makaalis ang ginang ay hindi na nga nakaimik pa si Yoli at nagpakumbaba na lamang. Napansin naman kaagad iyon ni Ivan kaya muli niyang hinarap ang asawa. Mahal, sabit ni Ivan. Ngumiti naman si Yoli at pilit na itinatago na lamang ang nararamdaman. Okay lang ako, mahal. Sanay na ako sa mama mo. O siya, ito ng pagkain mo. Tunay ang lasa niyan, ha? Huwag kang maghahanap ng ibang lasa. Pabiro pa niyang sabi. Crazy. Siyempre, mga luto mo pa rin ang pinakamasarap sa panlasa ko. Paninigurado naman ni Ivan. Asus, tapos baka mamaya uuwi ka na lang basta sa inyo dahil ayaw mo na ng lasa ng luto ko. Nakangusong sagot naman ni Yoli. That's impossible to happen, okay? O siya, mauna na ako, mahal. Ikaw na munang bahala dito, ha? Anong oras ba ang duty mo? Sabi ni Ivan at inaabot na ang kanyang baon at naghanda na rin sa pag-alis. 9 to 6, mahal. Huwag mo na akong susunduin, ha? Alam kong 10 PM pa ang labas mo. Kaya ko namang umuwing mag-isa. Sagot naman ni Yoli tsaka napatingin sa kanya si Ivan habang nagsasapatos. Nang? Taas kilay niyang tanong. Nang ligtas, sige na, I love you. Ingat ka sa pagmamaneho, ha? Nakangiting sagot ni Yoli at doon ay kampante na ring tumugon si Ivan. Okay, mahal, I love you. Sabi niya tsaka hinalikan na si Yoli sa kanyang mga labi at tuluyan nang umalis. Samantala nang nasa ospital na si Doc Ivan ay kaagad na siyang tinawag sa OR dahil sa isang pasyente doon ang kailangang operahan. Nasa kondisyon naman si Ivan noong araw na yon at bihasa na sa pag-oopera nang biglang mangyari ang hindi nila inaasahang pangyayari. Nasa operating room na sila noon at isinasagawa ng operasyon nang bigla silang napahinto kabilang si Ivan at nagkatinginan. Doc! Sambit pa ng isa habang nakamask. Nag-aalala pa siyang tumingin sa doktor habang tingin sa ECG or EKG na ang ibig sabihin ay electrocardiogram kung saan dito tinitingnan ng mga medical staff ang heartbeat ng pasyente over a period of time. Biglang nag-alanganin ang buhay ng pasyente dahil sa hindi sinasadyang nagupit ni Ivan ang bitukan ng kanyang inooperahan. Damn! Ano si Ivan? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makadisgrasya ng buhay ng pasyente si Ivan. Alam naman niya ang kanyang ginagawa, ngunit hindi sinasadyang magkamali siya kanina. Malaking problema ito para sa kanya at para sa buong reputasyon ng buong ospital. Lalo na kapag hindi nagkamali ang pasyente. Hindi muna rin nila ito sinabi sa mga kaanak na ngayon ay labis nang nag-aalala dahil sa halos ilang oras na rin silang nasa ICU ang pasyente. Maya't maya na ang tanong nila sa mga nurse ngunit inutusan na rin sila ng head doctor at may-ari ng ospital na si Doc Alfred na huwag magbibitiw ng anumang impormasyon. Doc Ivan, ano nangyari? Matagal mo nang ginagawang pag-ooperang yan, diba? This is a big problem. Definitely a big issue. Galit na sabi ni Doc Alfred kay Ivan. Hindi naman maipintang mukha ni Ivan na halos masabunutan niya na ang kanyang buhok at mapapikit dahil sa pagkakamaling kanyang nagawa. I am so sorry, Doc. That was my mistake. Pero ayoko pong mawalan ng lisensya. Ayoko masirang pangalan ko. Nag-aalala namang sabi ni Ivan.
Tumayo naman si Doc Alfred tsaka padabog na hinampas ang parehabang mesa ng kanyang dalawang kamay at dismayadong tumingin kay Ivan. Kapag nagkakomplikasyon ng pasyente at inilipat sa ibang ospital, hindi lang ikaw ang malalagot, Ivan. Pati ako rin, dahil ako may-ari ng ospital na to, for God's sake. Bakit mo ba naisipang gupitin ang bituka ng pasyente? Pasigaw niyang sabi. Sinabi ko na diba, aksidente ang nangyari. Hindi ko sinasadya yun. Sagot naman ni Ivan. Bumuntang hininga muna si Doc Alfred tsaka pilit na ikinalma ang sarili. Well, ipagdasal mo na lamang na magising ang pasyente ngayon. Dahil kung hindi, parehas tayong dadamputin sa kulungan. Banta ni Doc Alfred sabay walkout. Naiwan na nga si Ivan sa loob ng conference room. Hindi niya malaman ang gagawin. Na hindi siya maaaring magpakita sa mga kamag-anak dahil siguradong kukuyugin siya ng mga ito. Hindi niya sinasadya ang nangyari ngunit dahil sa pangyayaring yon ay maaaring magbago ang lahat sa kanyang buhay. Nang sumikat na ang araw ay napagpasyahan na muna ni Ivan na sandali munang umuwi dahil ang makakapagpagaan lang ng loob niya ngayon ay walang iba kundi ang kanyang asawa na si Yoli. Mahal, inumaga ka. Hindi ka man lang tumawag, marami bang pasyente ngayon? Bungad ni Yoli sa kanya nang buksan ng babae ang pinto. Sumalubong nga sa kanya ang tila wasted na itsura ng kanyang asawa. Ang alam din niya ay alas 10 kagabi nakauwi na dapat ito kaya labis din siya nag-aalala dahil hindi rin ito nag-message sa kanya o tumawag man lamang para mag-update. Dumiretso na nga si Ivan sa may sala at umupo na sa may sofa. Hindi nga rin ito nakatulog sa kakaisip kung paanong malalampasan ang problema na iyon. Bahagyang umangat ang tingin ni Ivan kay Yoli at doon na nakita ni Yoli ang mga luha sa mga mata ng kanyang asawa. Mahal, hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi niya kay Yoli. Nagsalubong naman ang dalawang kilay ni Yoli at nagtataka. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso dahil malakas ang pakiramdam niya na may hindi magandang nangyari. Anong problema? Namumutla ka rin, may nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Yoli. At doon ay inamin na nga ni Ivan ang totoong nangyari. Mahal, nakadisgrasya ako. Nagkamali ako ng opera kanina sa pasyente. At ngayon critical ang kondisyon niya sa ospital. Pag-amin ni Ivan. Hirap pa nga siyang sabihin ito ngunit ayaw naman niyang magsinungaling at maglihim kay Yoli dahil mag-asawa na sila. At sila lamang din ang magdadamayan. Sa kabilang banday, nanlaki naman ang mga mata ni Yoli at nabigla sa sinabing iyon ng kanyang asawa. Ano? Nagkamali ka? Paano yun? Matatanggalan ka ba ng lisensya? Sunod-sunod na tanong ni Yoli. Ninervyos naman bigla si Yoli dahil buhay ang pinag-uusapan. Maging siya ay hindi malaman kung ano bang dapat niyang maging reaksyon. Kung labis ang pangamba at pag-aalala niya ngayon, what more ang asawa niya. Kaya naman alam ni Yoli na talagang mabigat ang pinagdadaanan ngayon ni Ivan at ang kailangan nito ay prayers at mga comforting words. Sa makatwid ay sumagot naman si Ivan. Posible yun kapag hindi na nagising ang pasyente. Hindi pa alam ng pamilya ang nangyari. Hindi pa namin maipaalam hanggat hindi pa nagkakamalay ang pasyente. Ang tanga ko! Ang tanga-tanga ko! Halos suntukin at sakta na nga ni Ivan ang kanyang sarili dahil sa kanyang nagawa. Nang dahil sa isang pagkakamali, ay posibleng matanggalan siya ng lisensya at maalis na sa field dahil sira na ang pangalan niya at iyon ang ayaw niyang mangyari. Magpaganon pa man, wala rin na bang maipatutulong si Yoli kundi ang pakalmahin ng asawa at pagaanin ang loob nito. Kaya naman inihilig niya ang ulo ng kanyang asawa sa kanyang balikat at saka hinaplos-haplos ang buhok nito. Halika dito. Magiging maayos din ang lahat, mahal. Huwag mo nang pakaisipin. Bagos ay ipagdasal na lang natin. Ipagdasal natin na walang mangyari sa pasyente. Huwag ka na mag-alala. Pagpapagaan pa ng loob na sabi naman ni Yoli. Ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak si Ivan. Hindi ko na alam ang gagawin ko, mahal.
Umiiyak niyang sabi na animoy isang bata na nakayukyok sa balikat ni Yoli. Shh! Tahan na! Tahan na, mahal ko. Malambing na sabi naman ni Yoli. Maya-maya pa'y, sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay sabay naman silang natigilan nang biglang may nag-doorbell. At pagbukas ni Yoli ng pinto, ay muling bumungad sa kanila si Doña Brigida. Kaagad nga niyang hinanap ang kanyang anak na si Ivan dahil nabalitaan niya na ang nangyari kay Doc Alfred. Ivan, ano tong nalaman ko kay Doc Alfred? Naka-aksidente ka raw? Litanya ng Donya kay Ivan. Ma, buhay pang pasyente. Wala namang ganang sagot ni Ivan. Ngunit patuloy pa rin ang ginang sa paninermon kay Ivan na sa halip na pag-aani ng loob at damayan ng kanyang anak. Pero nasa alanganin ng buhay dahil sa kapabayaan mo. Sigaw niya. Doon ay napasigaw na si Ivan. Hindi na nga niya masikmura ang ugaling ito ng kanyang ina. Stop it, Ma! Can't you see? I am also struggling. Maaari nang mawalahan lahat sa akin kapag hindi nagising yung pasyente. Tapos dadagdag pa kayo sa problema ko. Umalis na lamang kayo. Kung wala pa kayong magandang sasabihin. Sigaw niya sa kanyang ina. Taas kilay namang sumagot ang Donya. Ako na nga itong nag-aalala at nagmamalasakit sa'yo. Ikaw pa itong may ganang sumigaw-sigaw ngayon. Ito bang impluwensya sa'yo ng babaeng yan? Dinamay na naman nga ni Doña Brigida si Yoli kahit wala naman itong ginagawa. Inaasahan na ito ni Yoli dahil suklam na sa kanya ang Donya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito tolerate ang ugaling iyon ni Doña Brigida. Na sa halip, siya dapat ang kauna-unahang dadamay at kakaawaan ng anak ay siya pa itong nagda-down kay Ivan. Doña Brigida, tama na po. Patong-patong na pong iniisip ngayon ni Ivan. Please naman po, huwag niyo na pong dagdagan pa. Kung tunay na nag-aalala at nagmamalasakit kayo sa anak ninyo, damayan niyo na lang po siya ng tama at walang panunumbat at walang paninisi. At kung pwede lang po, isantabi niyo po muna ang galit niyo sa akin at si Ivan po muna ang isipin niyo ngayon. Hindi na nga napigilan ni Yoli ang kanyang sarili na patulan si Doña Brigida. Dinuro-duro naman siya nito. Wala kang karapatang diktahan ako kung ano ang dapat kong gawin. Umawat na rin si Ivan dahil maging siya ay punong-puno na rin sa kanyang ina. Enough! This is enough, Ma. Mahal, kailangan ko na ulit bumalik ng ospital. Pumunta lang talaga ako dito because I need your comfort. I need help. Thank you, aalis na muna ako. Hindi na nga rin nakapahinga ng maayos at nakakain si Ivan at nagbandali na muling bumalik sa ospital. Mag-iingat ka, mahal. Magiging maayos din ang lahat. Paalam naman ni Yoli kay Ivan na labis pa rin nag-aalala sa asawa. Nang maiwan na lang sila doon ang kanyang biyanan sa condo unit, ay doon na sinamantala ng Donya na muling hamakin ang pagkatao ni Yoli. Yoli, hanggang kailan mo ba ipagsisiksikan ang sarili mo sa anak ko? Hindi kayo nababagay. Hindi ka nababagay sa kanya. Si Kimberly ang nababagay sa anak ko. At gagawin ko ang lahat para silang magkatuluyan. Balakid ka sa mga pangarap niya. Kaya nagkakandaletse-letse ang buhay niya ay simula nang makilala ka niya, ikaw ang malas. Ingrata. Matalim na sabi sa kanya ng ginang at tuluyan na ring umalis. Hindi pa rin nakaimik si Yoli dahil hahaba lamang ang diskusyon. Katulad ng kanyang laging ginagawa, ay hindi na lang siya nagpaapekto sa mga sinabing iyon ni Doña Brigida. Bagkos ay hinayaan na lamang niya ito dahil ang inaalala niya ngayon ay ang matinding kinahaharap ngayon ni Ivan. Samantala, nang makabalik na sa ospital si Ivan na yung pasyente kaagad ang kinamusta niya. Kamusta ang pasyente? Tanong niya sa on-duty nurse. Wala pa rin pong malay, Doc Ivan. Malungkot na sagot naman ng nurse. Maya-maya ay sumulpot doon si Doc Alfred tsaka pinapunta si Ivan sa kanyang opisina. Ivan, sa opisina. Utos ni Doc Alfred. Blanco naman ang itsura ni Ivan na tinungo ang opisina ni Doc Alfred.
Sigurado siyang sisermonan at sasabunin na naman siya nito. Kaya inihanda niya na muli ang sarili niya. Nang makapasok na siya sa loob ay doon bumungad sa kanyang kababata at patay na patay sa kanya na si Kimberly Yu. Unika iha ni Doc Alfred at ang susunod na tagapagmana ng Yu Medical Hospital. Kim? Gulat na bungad ni Ivan. Miss me, Doc Ivan? Sagot naman ni Kim na nakangisi pa. Pareho silang doktor ngunit sa China nag-aral at nagtapos si Kim. Kaya naman marami siyang alam na hindi alam ni Ivan kaya humingi na ng tulong sa kanya ang kanyang amang si Doc Alfred. May lihim din na pagtingin si Kim kay Ivan. Matagal ng panahon ngunit matagal at paulit-ulit na rin siyang nire-reject ng lalaki dahil si Yoli ang mahal at ang pinili niya. Sandali rin naman siyang napatingin sa kanyang ina na nandoon din. Ma, nandito rin kayo? Tanong ni Ivan. Masungit namang sumagot ang kanyang ina. Of course! Matapos mo akong sigaw-sigawan sa harap ng hilaw mong asawa? Heto ako at ako pa rin ang tutulong sa'yo. Pagmamalaki pa ng matanda. Ilang sandali pa ay nagsalita na si Doc Alfred at sinimulan ng pag-usapan kung ano talaga ang problema. Huwag na tayo magsumbatan pa dito. Humihingi na ng update ang pamilya ng pasyente. Kailangang may magawa na tayo. Kaya pinatawag ko itong aking anak na si Kimberly na galing pang China para tumulong. May mga alam siya na napag-aralan niya sa ibang bansa at makakatulong itong aking anak na maisalba ang buhay ng pasyente. Seryosong sabi naman ni Doc Alfred. Nagkasalubong naman ng tingin sina Ivan at Kim. Sumagi na nga ito sa isip ni Ivan nang makakatulong talaga sa kanya ay si Kim ngunit ayaw lamang niyang humingi ng pabor dito dahil kahit na malawak ang pangunawa ni Yoli ay sigurado pa rin siyang pagseselosa nito ang babae. Umimik naman si Kimberly. Dad, let me talk to him alone. Pwede ba? Serious matter na yan sa inyo pero small thing lang yan sa akin. Hayaan niyong ako makipag-negotiate dito kay Doc Ivan. Nang aakit niyang sabi sa kanyang ama habang nakatitig pa rin kay Ivan. Dahil alam naman ni Doc Alfred ang ginagawa ng kanyang anak, ay ipinaubaya niya na nga ito kay Kim. Wala na rin silang iba pang maisip na paraan at tanging si Kim lamang ang natitirang pag-asa. Kaya naman minabuti na lamang ni Doña Brigida at Doc Alfred na lumabas na ng opisina at naiwan na lamang doon sina Kim at Ivan para makapag-usap ng masinsinan. Nang makalabas na ng kanilang mga magulang ay doon na sinamantala ni Kim ang pagkakataon. Kamusta ka na? Parang hindi mo naman ako na-miss ah. Nakangising tanong ni Kim kay Ivan. Seryoso lamang nga na nakaupo doon si Ivan at nakatingin kay Kim. Alam niya na ito ang gagawin ng babae. Ang samantalahin ang pagkakataon para magawa niya ang gusto niyang gawin sa ilang beses na siyang nabigong gawin dati. Kim, we're here for the patient. Ano pa bang negotiation ang sinasabi mo? Bakit hindi mo na lang ako tulungan? Matalas naman na sabi ni Ivan. Ilang sandali pa ay tumayo na ang babae tsaka nagmarcha palapit sa kinauupuan ni Ivan at umupo pa sa may mesa sa harap nito. Oh come on Ivan, para namang wala tayong pinagsamahan yan. Nakangisi pa rin sabi ni Kim. Matapang namang sumagot si Ivan ng may malalim na paninindigan. May asawa na ako, matapang na sabi ni Ivan. Tila wala namang pakialam si Kim sa sinabi ni Ivan at parang walang narinig. I don't care. You need me, right? At isa pa, sabi nga nila, mas madaling hulihin ang manok kapag nakatali na. Sabi pa ni Kim at saka nagtungo na sa may pintuan upang i-lock iyon. Nagsalubong naman ang dalawang kilay ni Ivan sa ginawang iyon ni Kim. What are you doing? Takanyang tanong. Nang mailak ang pinto ay muling bumalik ang dalaga sa kinauupuan ni Ivan. I'm doing you a favor. Sige ka, ikaw rin. Matatanggalan ka ni lisensya at masisira ang maganda mong pangalan sa medical field kapag namatay ang pasyente. Kaya anong mas gugustuhin mo? Masira ang pangalan mo? O masira kayong mag-asawa? Ang pasyente o si Yoli? Mamili ka. Tila ba nananakot at nambabanta pa ang babae para lamang mabilog ang ulo ni Ivan. Gagawin niya ang lahat. Gagamitin ang sitwasyon para maangkin niya si Ivan.
Sa puntong yon ay tila ba it's now or never na kay Ivan. Kapag pinagbigyan niya ang kondisyon ni Kim, malilinis ang pangalan niya ngunit masisira naman silang mag-asawa. Pero kapag hindi naman niya ito pinagbigyan, ay maaari pa siyang makulong at masira ang matagalang iniingatang reputasyon bilang isang doktor. Pero, naisalba naman niya ang marriage nila ni Yoli. Gulong-gulong nga ang isip ngayon ni Ivan. Hindi niya malaman kung alin ang kanyang susundin. Ngunit may isang bagay na mas matimbang sa kanyang puso, kaya naman ito ang kanyang gagawin. What do you want? Matalim na tanong ni Ivan. Inilapit naman ng marahan ng dalaga ang kanyang mukha sa mukha ni Ivan. I want you to kiss me. Sabi niya habang ang mga mata nito ay doon nakapirme sa mga labi ng lalaki. Kim, dito talaga sa ospital? I don't care. My hospital, my rules. Mariing sagot naman ni Kim. Matapos ang tagpong yon ay nauna nang lumabas si Ivan ng opisina at mabilis na nagtungo sa ICU habang si Kim naman ay naiwan doon ng nakangisi. Samantala, aligagana nga at hindi mapakali si Yoli kung ano bang nangyari sa pasyente at kung kamusta na ba ang kanyang asawang si Ivan. Gustong-gusto niya nga itong puntahan at bisitahin sa ospital. Ngunit ang inaalala naman niya ay baka makadagdag lang siya sa problema doon ng asawa kaya naman doon na lamang siya sa unit na gintay ng tawag. Update ni Ivan. Ilang sandali pa ay natigilan naman si Yoli nang biglang may nag-doorbell. Dali-daling nagtungo si Yoli sa may pintuan at mabilis na binuksan kaagad ang pinto. Mahal, sabik pa naman sana siyang kamustahin ng asawa. Ngunit hindi pala yun si Ivan kundi si Doña Brigida. Unti-unti namang sumimangot ang mukha ni Yoli at bumagsak ang tingin. Doña Brigida, nauutal niyang sambit. Dire-diretso nang pumasok sa loob ang ginang at hindi na nagpaligoy-ligoy pa sa kanyang sasabihin. Naparito lang ako para sabihin sa'yo na bumalik na si Kimberly. Siya ang tutulong ngayon kay Ivan sa pagresolba sa pasyente dahil wala naman siyang aasahan sa'yo. At gusto ko lang ipakita sa'yo to. Masamang bungad ng ginang at saka inopen ang kanyang phone at may pinakitang picture kay Yoli. Ang litratong iyon ay kuha sa opisina kanina kung saan makikitang magkadikit ang mga labi ni Kim at ng kanyang asawang si Ivan. Nakuhanan nga iyon ng ginang para lamang magamit para saktan ng damdamin ni Yoli. Hindi rin naman kasi titigil si Doña Brigida na hindi niya mapaghiwalay sina Ivan at Yoli para si Kimberly na ang pumalit sa kanya. Sa kabilang banday, tila'y nanigas naman ang buong katawan ni Yoli sa kanyang nakita. Alam niyang tunay nga ang litrato na yon at hindi maitatangging si Ivan nga ang lalaking yon. Ngunit nanaig sa kanyang puso na gustuhin munang pakinggan ang mga paliwanag ng kanyang asawa bago bumuo ng konklusyon sa kanyang utak. Si Ivan lang ang paniniwalaan niya at wala nang iba pa. See? Display ka lang. Panakip butas at laruan. Ngayong narito na si Kimberly na original talagang minahal ng aking anak, pwede ka nang umalis sa eksena. Makipaghiwalay ka na sa kanya. O hindi naman kaya ay umalis ka na lang kahit walang paalam dahil sigurado naman akong hindi ka na niya hahanapin pa. Matalim na sabi ni Doña Brigida at pilit nang pinapaalis si Yoli. Sa putong yon ay hindi na rin napigilan pa ni Yoli ang kanyang damdamin. Ang mga katanungang matagal niya nang gustong itanong kay Doña Brigida ay lakas loob at matapang niya nang itatanong ngayon. Wala naman siyang ibang hiniling at ninais, kundi ang matanggapin siya ng Doña bilang asawa ng kanyang anak. Kaya kahit ilan pang masasakit na mga salita at panghuhusga ang ibinabato sa kanya ng Doña, ay hindi niya na iniinda dahil umaasa siya na balang araw ay matatanggap din siya nito para sa kanyang anak. Doña Brigida, bakit po ba galit na galit kayo sa akin? Bakit po ba hindi niyo ako matanggap? Ano po bang nagawa ko masama sa inyo para kamuhian niyo ako ng ganito? At doon ay tuluyan na ngang lumuha si Yoli. Hindi na nga niya kinaya ang sitwasyon, ngunit sinambit niya iyon ng buno pa rin ng paggalang. Inismera naman siya ni Doña Brigida at umiling ang ulo rito. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na hindi kita gusto para kay Ivan? Ayoko na magpaliwanag sa'yo dahil hindi ka naman mahalaga para pag-aksayahan ng oras. Kahit tawagan mo pa siya ngayon, hindi na siya uuwi dito. Pasigaw na sabi ni Doña Brigida. At para mapatunayan ang sinabi ng ginang,
ay doon dinampot ni Yoli ang kanyang cellphone upang i-dial ang numero ni Ivan. Malalim lamang na nakatitig si Yoli sa mga mata ni Doña Brigida habang nakadikit sa kanyang kanang tenga ang kanyang phone at naghihintay na huminto ang pag-ring nito at sagutin ni Ivan. Ilang sandali pa ay may sumagot na rin sa kabilang linya. Lumuwag naman ang mga ngiti sa labi ni Yoli. Mahal? Bungad sa kabilang linya. Napakunot na lang noon niya ng ibang sumagot at babae pa ito. Hello, sino to? Ivan is busy ordering our food. Call ka na lang later. Bye. Sabi ng babae. At sa tono ng boses na iyon, sigurado si Yoli na si Kimberly iyon. Tila huminto naman ang orasan at nagdilim ang paningin ni Yoli. Marahan niya nang ibinaba ang kanyang phone kasabay ng mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Umuulan na rin sa labas at kasabay din noon ang pagtulo ng kanyang mga luha. See? Kasalanan mo rin naman kung bakit ka umiiyak ngayon. Dahil masyado ka ambisyosa at oportunista. Umalis ka na nga, hindi ka naman nababagay dito. Sa halip na maawa ang Donya ay pilit pa rin niyang ipinagtabuyan ng dalaga hanggang sa tuluyan na ngang umalis si Yoli nang wala man lang paalam. Nag-iwan na lamang siya ng liham sa ibabaw ng mesa at doon nakalagay na hindi niya na mahal si Ivan at na-fall out of love na ito sa kanya. Pero ang totoo ay durog na ngayon ang puso ni Yoli. At sobrang torture na sa mga sinasabi at ginagawa sa kanya ni Doña Brigida. Kaya hindi na rin niya kinaya ang sama ng loob at bumalik na lamang sa kanilang probinsya. Samantala, sa ospital naman ay matiwasay nang naisagawa ang operasyon at sa wakas ay ligtas na ang pasyente. Nang bumalik si Ivan sa opisina upang hanapin ang kanyang phone ay naabutan niya itong hawak na ni Kimberly. Kim, give me my phone. Pagalit na sabi ni Ivan sabay kuha ng kanyang phone na iniabot naman ng babae na animoy na aasar pa. Here! Nakangisi at taas kilay na sabi ni Kimberly. Nang matapos ang halos ilang araw din na tensyon sa ospital, ay masayang umuwi si Ivan sa kanilang tinitirang unit ni Yoli upang sabihin ang magandang balitang ito. Mahal? May magandang balita ako sa'yo, mahal. Sabit na pumasok si Ivan sa kanilang unit at kaagad na hinanap ang asawa. Ngunit halos nahalughog na ni Ivan ang buong bahay pero hindi pa rin niya natatagpuan si Yoli. Muli niyang sinilip ang kanyang cellphone upang i-check kung may message ba ang asawa na nagpaalam na aalis ito sandali pero wala namang message. Usually kasi talagang update lagi sila sa isa't isa pero ngayon, ni chat ay wala. Nagtaka naman si Ivan dahil hindi naman basta-basta umaalis si Yoli nang hindi nagpapaalam sa kanya. Umupo muna sandali si Ivan sa may sofa upang subuking kontakin ang asawa. Nakailang beses na siyang nagdial ngunit unattended pa rin ang phone ng asawa at doon ay kinabahan na siya. Sa pag-iisip ay bahagya siyang napalingon sa kanyang kanan sa may ibabaw ng maliit na mesa. Doon ay nakita niya ang isang pirasong papel na may nakasulat na, Ivan, patawarin mo ako kung pinatagal ko pa. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Hindi na kita mahal at bigla ko na lang naramdaman yan. Patawarin mo ako pero nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Tila humiwalay naman ang ulirat ni Ivan sa kanyang sarili nang mabasa niyang iniwang sulat na iyon ni Yoli. Napakabilis ang pangyayari. Napakahirap unawain o paniwalaan. Nabigla na lang siyang na-fall out of love sa asawa gayong ayos na ayos pa sila nung nakaraang araw. Hindi makapaniwala si Ivan sa nangyayari. Mahal na mahal niya si Yoli kaya nga ito ang pinili niya. Halos masiraan ng bait ngayon si Ivan dahil hindi niya alam kung saang lupalop niya hahanapin si Yoli. Bakit? Umiiyak na sambit ni Ivan habang hawak-hawak pa rin ang sulat na iyon na halos mapunit na niya. Maya-maya pa ay dumating na rin doon ang kanyang ina. Iho, I baked you some lasagna for your reward. Oh, bakit parang ganyan ang mukha mo? Halika, tawagin mo ng asawa mo. This time, bati na muna kami kasi nasa good mood ako. Masayang bungad pa ng Donya ngunit bigla namang natigilan ng makitang itsura ng kanyang anak na halos mawala na sa wisyo pagkatapos ay umiiyak pa. Batid niyang ang dahilan nito ay si Yoli.
Siya naman kasi ang dahilan kung bakit din lumayas ang dalaga, pero syempre, kailangan niyang pagtakpan ng kanyang sarili para hindi siya mapagbalingan ng anak. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Ivan na nanginginig pa ang boses dahil sa pag-iyak. "She's gone," sabi ni Ivan. Nagkunwari namang nagtataka ang ginang at patay mali siya sa nangyari. "What? What do you mean she's gone?" Taas kilay na tanong ng ginang. Doon ay pinakita na rin ni Ivan ang iniwang sulat ni Yoli. Nang mabasa iyon ni Doña Brigida ay napahawak pa ito sa kanyang bibig na animo ay gulat na gulat pa sa kanyang nababasa. "Oh my God! Ito na nga bang sinasabi ko sa iyo, Ivan? Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Yan tuloy, ikaw ang nasasaktan ngayon." Litanya pa ng Donya. Hindi naman sumagot si Ivan. Nakasanda lang siya sa may sofa. Nakapikit at nakatingala sa may kisame. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha na pumatak. "Nakontak mo na ba siya?" Muling tanong ng Donya. Unattended ang phone niya. Mahinang sagot naman ni Ivan. Bumuntong hininga naman si Doña Brigida. "Ay, that's okay, iho. Arya naman si Kimberly." Sisegue pa sana ng salita si Doña Brigida nang pigilan na siya ni Ivan. "Ma, gusto ko munang mapag-isa," aniya. "Please." Muli niyang pakiusap. Para makapag-isip at makapagmuni-muni ay hinayaan na nga muna ni Doña Brigida ang kanyang anak na mapag-isa. Hindi na rin siya nangulit pa dahil baka mag-away lang silang mag-ina. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay tuluyan ang nawala sa kanilang landas si Yoli. "Okay, sige iho. Iiwan ko na lang dito ang lasagna, ha? Mauna na ako. If you need something, just call me, okay? I love you, anak." Paalam ng ginang ngunit hindi na sumagot pa si Ivan. Samantala, nakauwi na nga si Yoli sa kanilang probinsya sa Quezon. Mahirap lamang ang buhay nila doon at tanging pagsasaka lamang ay ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Kahit nagtataka ang kanyang mga magulang kung bakit bigla itong umuwi nang walang pasabi dahil hindi naman sumasagot si Yoli kaya alam nilang may problema kaya bigla itong napauwi sa probinsya. Mahirap ang buhay nila doon kaya naman talagang dapat magdoble kayod. Lalo pat nalaman ni Yoli na nagdadalang tao na siya at si Ivan ang ama. Wala namang kaalam-alam si Ivan na nabuntis na pala niya si Yoli. Hindi na rin inabala pa ni Yoli ang sarili para ipaalam iyon kay Ivan dahil ayaw niya nang magpakita pa sa mga ito. Ayaw niya nang magkaroon pa ng ugnayan sa mga ito at mas mabuti na yung walang alam si Ivan na magkakaanak na sila ni Yoli. Sobra yung sakit na ipinamukha sa kanya ni Doña Brigida at ayaw niya nang magpakamartir pa at magpakatanga. At dahil undergraduate naman si Yoli, pwede pa rin naman siyang maghanap ng trabaho doon sa opisina. Sa pabrika sana, ngunit hindi na maaari dahil buntis na siya. Ngunit nakailang subok na siya sa pag-a-apply ng trabaho pero hindi talaga siya matanggap-tanggap dahil sa mga galamay ni Doña Brigida na inuutosang harangin ang application ni Yoli sa lahat ng papasukan nitong trabaho kaya naman nauwi na si Yoli sa paglalabada at pangangatulong. Habang si Ivan naman ay halos hindi na makapagtrabaho ng maayos dahil sa kakaisip nito kay Yoli. Hindi na nga rin ito lumalabas ng condo unit niya. Kahit na paulit-ulit siyang tinatawagan ng kanyang tungkulin ay binabaliwala na lamang niya ito. Umaga, tanghali at gabi, puro inom ng alak lamang ang kanyang ginagawa. Hindi na nga rin niya pinapapasok sa loob ang kanyang ina at ayaw na tumanggap pa ng bisita. Paulit-ulit na iniisip ni Ivan kung saan ba siya nagkamali o kung saan ba siya nagkulang. Alam niya sa sarili niya na kailanman ay hindi niya magagawang saktan ang damdamin ng kanyang asawa. Hindi niya kayang tumingin sa iba dahil si Yoli pa lang ay sapat na sa kanya. Ibinigay niya na ang buo niyang pagmamahal ngunit bandang huli ay ganito pa rin ang gagawin ng babae. Halos masiraan na nga siya ng bait sa kaiisip. Hanggang isang gabi, lasing na lasing si Ivan at namumula na ang mga mata. Naisipan niyang lumabas upang hanapin si Yoli. Hindi naman alintana ni Ivan ang kanyang kalasingan bagkos ay umalis pa rin at pinaharurot pa ang kanyang sasakyan. At dahil wala na sa sarili si Ivan, ay sa hindi inaasahang pangyayari nagganap ang isang malagim na aksidente na ikakabago ng buhay ni Ivan. Sa probinsya naman habang kumakain si Yoli ay bigla niyang napabagsak ang kanyang baso dahilan ng pagkakabasag nito.
Tumibok ng abnormal ang kanyang puso at hindi alam kung bakit. Bigla niyang naalala si Ivan. Pakiramdam niya ay bigla siyang nag-alala. Hindi na nga rin tinapos pa ni Yoli ang kanyang pagkain at nagpaalam na lamang na magpapahinga. Dahil ilang buwan na lang din, ay manganganak na siya. Samantala, agaw buhay naman ngayon na dinala si Ivan sa ospital at si Kimberly ang humawak sa kanya. Kim, please save my son. Please! Humahagulhol sa iyak na pagmamakaawa ni Doña Brigida. I will do my best. Sagot naman ni Kimberly tsaka pinasok na sa OR si Ivan. Awang-awa naman si Kimberly at ni hindi matingnan ng diretso ang mukha ngayon ni Ivan na halos masira na sa sobrang lakas ng impact ng kanyang pagkakabangga. Kaya naman no choice na si Kimberly at siya nang nagsasagawa ng surgery sa buong mukha ni Ivan. Makalipas ang halos ilang taon, matapos ang matinding bangungot ng kanilang mga nakaraan, nabigyan ng pangalawang buhay si Ivan sa tulong ni Kim, ngunit sa iba ng katauhan. Malaki ang naging pagbabago ngayon sa itsura ni Ivan. Hindi na nga ito makilala bilang siya at maging ang pangalan niya ay binago na rin. At ngayon, siya na ay si Mr. Yuan Lee. Si Kimberly ang nagdesisyon nito para na rin sa mga Chinese investors nila. Bumati na ngayon si Ivan kay Kim dahil siya ang nagligtas sa buhay nito. At ngayon ay magkasintahan na rin sila. Pabor na rin nga si Ivan sa kanyang malaking pagbabago para wala nang makakilala pa sa kanya. Bagong buhay, kumbaga. Habang si Yoli naman ay may dalawa ng anak. Dalawa dahil kambal ang naging anak nila ni Ivan. Isang lalaki, isa naman babae. Ang ipinangalan ni Yoli sa mga ito ay Damian at Dana na may palayaw na Tisoy at Tisay. Ito ang pinalayaw ni Yoli sa dalawa dahil sa mapusyaw na kulay ng mga ito na aakalain mong mga anak ng Amerikano. 7 taong gulang na ang dalawa at nag-aaral na. Nararamdaman na rin ni Yoli na masyado nang lumalaki ang kanilang gastusin, lalo pat dalawa na ang nag-aaral. Tapos hindi na rin makapagtrabaho ang kanyang ama, dala na rin ang katandaan. Kaya naman nagdoble kayod ngayon si Yoli. Nang mabalitaan niya sa kanyang kaibigan na may wanted kasambahay malapit sa subdivision sa kanila, ay kaagad niya itong sinunggapan. Nanay, uuwi ka po ba kaagad? Tanong ni Tisay sa kanyang inang si Yoli. Oo naman anak, pag uwi ni nanay may trabaho na ako at mas malaki ang sweldo. Makakabili na tayo ng bag na gusto nyo, yung digulong. Masayang sabi ni Yoli sa kanyang mga anak. Talaga nanay, ipipray po namin na matanggap ka nanay. Masayang sabi naman ni Tisoy. O siya, sige na at baka mahuli pa si nanay ha. Si Lola Minda nyo na munang bahala sa inyo. Huwag kayong pasaway. Naiintindihan niyo ba si nanay? Tanong ni Yoli sa kanyang mga anak. Sabay namang sumagot ang kambal. Opo nanay, hindi po namin papahirapan si Lola. Promise po yan. Nang makapagpaalam na nga sa mga anak at sa kanyang ina, ay tuluyan na ring umalis si Yoli. Bihis na siya para naman mas mukha siyang presentable. Ang sabi pa nga ng kanyang kaibigan ay in-check daw ang posibleng maging amo at mataas magpasweldo kaya naman gagawin talaga lahat ni Yoli para matanggap para sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, nang marating na ni Yoli ang subdivision ay pinapasok rin siya sa loob at natunto ng bahay ng kanyang pag-applyan ay nakipag-usap na ito sa gwardya upang sabihin na siya ang isang aplikante. Nung maipakita niya na ang kanyang resume ay doon na siya pinatuloy ng gwardya sa loob. Ngunit sa kasamaang palad ay tapos na pala ang oras ng interview at may nakuha na para sa posisyon. Naku iha, tapos nang a-applyan. May nakuha na at sa katunayan nga magsisimula na sila ngayon. Kakaalis lang din ni Sir Yuan at baka nasa may gate na yun ngayon. Sabi ng pinakamataas na kasambahay. Wala nang pinalampas pang segundo si Yoli kaya kumaripas siya ng pagtakbo patungo sa kinaroroonan ni Mr. Yuan. Nang maabutan niya ito ay doon na siya nagsimulang magmakaawa sa lalaki. Sir, nakikiusap po ako sa inyo. Pakiusap po, tanggapin niyo na po ako. Masipag po ako at alam ko po lahat ng trabaho. Nakikiusap ako sa inyo sir. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho na to. Nagmamakaawa na si Yoli kay Mr. Yuan Lee na may-ari ng mansyon na kanyang pinag-a-applyan bilang isang kasambahay. Napatulala naman si Ivan na ngayon ay si Mr. Yuan Lee na nang muli niya makita si Yoli at sa ganito pang pagkakataon.
Hindi siya mamumukhaan ni Yoli dahil ibang-iba na ang itsura niya ngayon. Sa kabilang banday, kahit magmakaawa siya ay hindi pa rin talaga siya mapapagbigyan ng lalaki dahil sapat ng mga nakuha nilang katulong at sa kasamaang palad ay hindi siya nakaabot. Ilang beses ko bang sasabihin na may nakuha na kami? Huwag ka nang makulit, miss. Umalis ka na dahil wala ka na mapapala dito. Anas naman ni Mr. Yuan ngunit hindi pa rin nagpapatinag si Yoli. Bagkus ay lumuhod pa ito sa mismong harapan ng lalaki. Nanaig din sa utak ni Ivan ang pag-iwan sa kanya ng dating asawa kaya may sama pa rin siya ng loob dito. Sir, pakiusap po. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Kailangan ko ho ng trabahong to. Kapkapalan ko na pong mukha ko. Nararamdaman ko pong mabuti ang puso niyo, sir, kaya pakiusap po, tanggapin niyo na po ako. Lumuhod sambang sabi ni Yoli habang umiiyak. Napapangiti na rin sa kanyang iba pang mga katulong na naroon dahil sa kanyang inaasta. Tila hindi naman malaman ni Mr. Yuan ang kanyang magiging reaksyon kung maaawa ba siya o hindi sa ipinapakita ng babae. Tumayo ka nga riyan. Wala kang mapapala sa akin. So just leave. Or else ipapakaladkad kita sa gwardya. Bulala si Mr. Yuan, tsaka tuluyan ang tinalikuran ng dalaga at ipinaubaya na sa kanyang mga tauhan. Tuluyan na nga nawalan ng pag-asa si Yoli, kaya nga inagahan niya na para sana makaabot siya. Ngunit may mas maaga pa pala sa kanya. Sawi at luhaan na nga siyang umalis, habang malungkot na daladala ang kanyang resume. Pinangutang pa nga niyang pagpapaprint doon tapos mawawalan lang ng saysay. Kaya naman labis siyang nalulungkot ngayon. Nalulungkot na kaagad siya para sa magiging reaksyon ng kanyang kambal kapag nalaman nilang hindi siya natanggap sa trabaho. Habang binabaybay ni Yoli ang kahabaan ng daan, palabas ng subdivision sa ilalim ng mainit na araw, ay panay pa rin ang pagmamaktol niya. Kapag minamalas ka nga naman talaga, oo. Akala ko makaka-jackpot na. Ay nako, bakit kasi ang ilap sa akin ng trabaho? Pati sila ayaw sa akin. Wala na pa talagang ibang tatanggap sa akin. Litanya ni Yoli sa kanyang sarili. Sa kanyang paglalakad ay isa namang sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Miss? Tawag ng lalaki. Dumungaw pa ito mula sa driver's seat at nakasuot pa siya ng itim na shades. Napakunot naman ang noon ni Yoli dahil kinikilala niya ang lalaki at dahil wala namang ibang tao doon ay siguradong siya ang tinutukoy nito. Maya-maya pa na magpatanto niya kung sino ang lalaki, ay doon na nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw? Sir? Nauutal na sabi ni Yoli. Go back to my house for an interview. Wait for me at may aasikasuhin lang ako. Anas ng lalaki. Hindi naman makapaniwala si Yoli na kani-kanina lang ay wala ng kapag-asa. Nag-abala pa talaga ang lalaki na habulin siya para lamang mabigyan pa ito ng isa pang pagkakataon. Talaga po? Sige po, babalik po ako. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Yoli. Kaya nang umalis na ang lalaki ay dali-dali na siyang bumalik sa mansyon. Halos may 1 oras din ay pinaghintay doon ni Yoli ngunit baliwala lang sa kanya dahil ang mahalaga ay may tsansa na siyang matanggap sa trabaho. Ilang sandali pa ay dumating na muli ang lalaki na kanyang magiging amo. Okay, let me have your resume. Bungad niya tsaka umupo sa may couch sa harapan ni Yoli. Kinuha naman kaagad ni Yoli sa loob ng brown envelope na hawak niya ang kanyang resume. Opo sir, ito po. Sabi ni Yoli tsaka inaabot ang resume sa lalaki. So, your name is Yoli. Panimulang tanong ng lalaki kay Yoli habang ang mga mata nito ay nakapirmi pa rin sa resume ng babae. Opo sir, Yoli Pascual. Sinserong sagot naman ni Yoli na may ngiti sa mga labi. Tumango naman si Ivan. Okay. May anak ka na ba? Tanong niya sabay tingin sa dating asawa. Palibhasa hindi na nga siya nakikilala ngayon ni Yoli dahil sa iba ng itsura nito maging ang pangalan niya. Kaya naman naitanong niya na ang mga personal na mga bagay nang walang pangamba. Wala po. Nauutal na tugon naman ni Yoli. Humingi naman ng paumanhin si Ivan. I'm sorry kung naitanong ko mga bagay na yun.
Nadala na kasi ako sa mga kasambahay na puro mga dahilan ay kanilang mga anak. Kaya mas prefer ko ang single. Paliwanag ni Ivan. Nauunawaan naman niya ni Yoli. At bago pa man siya mag-apply dito, ay nasabi na ng kanyang kaibigan na single ang hanap ng boss kaya naman nagsinungaling siya. Nauunawaan ko po, sir. Sagot naman ni Yoli. Doon ay ibinaba na rin ni Ivan sa may mesa ang resume ni Yoli at huminga ng malalim. Hindi ko natatanungin kung bakit mo kailangan ng trabahong to dahil kita ko naman kanina kung gaano mo itong kagusto. So that will be all, maaari ka na magsimula. Sabi ni Ivan at labis namang ikinatuwa ito ni Yoli. Talaga po? Naku, thank you po, sir. Masayang pasasalamat ng babae na abot hanggang tenga ang kanyang mga ngiti. Siya nga pala, every weekdays ay stay-in ng mga kasambahay ko. Okay lang ba sa'yo yon? Muling tanong ni Ivan. Opo, ayos lang po yun sa akin. Sagot naman ni Yoli kaya naman para makapagsimula na siya ay ipinasa na siya ni Ivan sa head ng mga kasambahay na si Manang Sabel upang ito na ang bahalang mag-briefing sa babae ng kanyang mga gagawin. Good. Manang Sabel, ikaw nang bahala sa kanya. Siya ang bago niyong makakasama, si Yoli. Saad ni Ivan kay Manang Sabel at tumango na lamang ang matanda at saka ngumiti. At dahil nga stay-in ngayon si Yoli ay sandali muna siya nagpaalam kay Manang Sabel upang kumuha ng ilan niyang mga gamit. Sa kabilang barangay lang din naman ang bahay nila at malapit lamang iyon, kaya balikan lang din siya. O mga anak, sa Sabado na ulit ang uwi ni nanay ha. Katulad ng lagi kong bilin, huwag magpapasaway kay Lola, okay? At sakto sa Sabado ay unang sahod na ni nanay. Mamamasyal tayo at kakain sa labas. Gusto niyo ba yon? Paalam ni Yoli sa kanyang mga anak. Masaya nga rin niyang ibinalita sa kanila na natanggap na ito sa trabaho kaya naman tuwang-tuwa ang kambal maging ang kanyang ama at ina. Yay! Opo nanay, gusto po namin yon. Masayang-masaya na sagot naman ng kambal at may pagyakap at paghalik pa talaga sa kanilang ina. Basta behave lang kayo dito ha. Nay, kayo na ho muna uli ang bahala sa mga bata. Mauuna na ho ako dahil marami pa po kami ngayong gagawin sa mansyon. Sabi naman ni Yoli. Tumayo rin siya nang maiayos sa mga gamit na kanyang dadalhin ay mabilis na rin siyang umalis. Nang makabalik na siya sa mansyon ay sinalubong niya kaagad ng magandang ngiti si Manang Sabel. Hello po, Manang Sabel. Masayang bati ni Yoli. Hello din, Yoli. Parang ang saya mo ngayon na. Nakangiti rin namang sagot ni Manang Sabel. Sino pa naman po bang hindi sasaya? May trabaho na ho ako na maayos-ayos ho ang sahod. Saad pa ni Yoli. Nagtungo na nga sila sa maid's quarters upang ayusin ang mga gamit ni Yoli. Nang makagaling na sila doon ay nagtungo na sila sa may kusina upang simulan ang gawain. Bakit? Ano nga bang trabaho mo dati? Pag-usisa naman ni Manang Sabel. Nako, Manang Sabel, halos lahat ho yata ng trabaho ay napasukan ko na. Naglabada ako, nag-sales lady, nag-alaga ng bata, naglako ng isda. Umeksa pa nga po ako ng pagkatindera ng gulay sa palengke. Ultimo pagkakargador ay pinatos ko na rin. Kwento ni Yoli. Nako, napakasipag mo naman pala. Ano nga bang natapos mo, iha? Manghang sabi naman ni Manang Sabel tsaka muli nag-usisa. Kinuha na nga ni Yoli ang sponge at sinimula ng hugasan ng ilan sa mga hugasin na nakatambak sa may lababo. Nako, Manang Sabel, kapag nalaman niyo ho ay baka madismaya ho kayo sa akin. Undergraduate ho ako ng kursong medisina. Magdodoktor ho sana ako kaso dahil sa dami nang nangyari, napahinto ako. Tapos nag-asawa. Sandali naman napahinto si Yoli na mabanggit niya ayon. Naaalala niya na bawal nga pala rito ang may asawa ngunit wala na naman sila ni Ivan kaya naman wala naman siyang nakikita ang problema doon. Sa kabilang banda ay napakunot naman ang noo ni Manang Sabel tsaka nagtanong na may pagtataka. Nagkaasawa ka na? Tanong ni Manang Sabel kay Yoli. Oo, pero hiwalay na ho kami. At kapag kinuwento ko pa ho, baka wala na ho tayo matapos. Sagot naman ni Yoli.
Maya-maya pa ay napahinto na lang sila sa kanilang pag-uusap nang marinig nila ang isa nilang kasamahan na binati ang kanilang Sir Yuan sa may labas ng kusina. Nagkatinginan pa nga ang dalawa dahil kutob nila na baka kanina pa nakikinig doon si Yuan na dating si Ivan. Sir Yuan, good morning po. Magalang na bati ng isa sa mga kasambahay. Good morning, tugon naman ni Yuan. Kinabahan naman ang dalawa sa loob. Nako, kanina pa yata sa labas si Sir Yuan. Nakakahiya, baka narinig niya tayo, sabi ni Yoli. Bigla namang pumasok doon si Ivan at narinig iyon. At ano naman ang palagay niyo sa akin, chismoso? Manang Sabel, parating mamayang gabi ang mga katrabaho ko. Maganda ho kayo ng mga masasarap na putahe. Kayo nang bahala kung anong lutuin ninyo. Basta hindi mawawala ang bulalo. Paborito nila yon. Utos ni Ivan kay Manang Sabel. Okay po, Sir Yuan, masusunod po. Tugon naman kaagad ng matanda. Doon ay bumaling naman ang tingin ng lalaki kay Yoli na kasalukuyang nakatingin din sa kanya. At ikaw? Seryosong sabi ni Ivan. Sir? Patanong na sabi naman ni Yoli. Sumunod ka sa akin. Sagot ni Ivan tsaka tumalikod na. Muli namang nagkatinginan si Manang Sabel at Yoli at wala na rin nagawa pa ang babae kundi sumunod na sa kanyang Sir Yuan. At doon na nga dinala ni Ivan si Yoli sa kanyang opisina. Nakikita mo bang mga papeles na yan? I-file mo yan ng maayos. Maalikabok na rin ang shelf, punasan mo na rin. Seryosong utos ni Ivan. Dinampot naman ni Yoli ang isa sa mga librong naroon. Pamilyar sa kanya ang libro na yon dahil isa iyon sa paboritong basahin ng kanyang dating asawa na si Ivan. Doktor po kayo? Lakas loob na tanong ni Yoli kay Ivan habang hawak-hawak pa rin yung libro. Yes? Mabilis na tugon naman ni Ivan. Natahimik naman sandali si Yuli na tila naging malungkot pa rin ang itsura nito. Bakit, may problema ba? Usisa ni Ivan tsaka naupo na sa kanyang office chair. Wala naman po, may naalala lang po ako. Utal na tugon naman ni Yoli. Maya-maya pa ay pinasimulan na ni Ivan ang paglilinis kay Yoli. Sige na, simulan mo na, utos niya. Napatingin naman sa kanya ang babae. Nagtataka ito dahil nang nakaupo pa rin doon si Ivan. Tila ba ay balak pa siyang panoorin nito sa paglilinis. Hindi po ba kayo lalabas, sir? Utal na tanong ni Yoli. Hindi, papanoorin kita, may problema ba? Tanong naman ni Ivan. Umiling-iling na naman si Yoli. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkaasiwa. Dahil sa isip niya, ay paano siya makakakilos ng maayos kung may nakamasid sa kanya? Wala naman po. Baka lang po kasi maalikabukan po kayo. Palusot ni Yoli. I'm okay. Sige na, ayusin mo na. Sagot ni Ivan. Para mabilis na rin siyang matapos ay sinimulan na rin ni Yoli ang paglilinis. At habang abalang dalaga ay sinamantala na rin ni Ivan ang pagkakataon upang magtanong kay Yoli. Kung pwede nga lang nayakapin niya ang babaeng ngayon ay nagawa niya na. Dahil sa kabila ng mga nangyari sa kanila ay hindi niya maitatangging mahal na mahal niya pa rin si Yoli. Si Yoli pa rin ang tinitibok ng puso niya at wala na makakapalit pa sa kanya doon. Doon ay sinimula na rin ni Ivan na mag-usisa. Kanina, I heard na nagkaasawa ka na? Tanong ni Ivan. Sumagot naman si Yoli. Opo. Pero matagal na po kaming wala. Single po ako. Pero wala po kayong dapat alalahanin. Paninigurado naman ni Yoli. Inakala niya kasi na baka nagdududa sa kanya si Ivan at akalaing nagsisinungaling ito sa status niya kaya naman inunahan niya na ang lalaki. Bakit kayo naghiwalay? Tanong ni Ivan. Napakunot naman ang noon ni Yoli dahil sa tanong na yan. Po? Patanong niya sabi. Masama bang itanong yon? Hindi ko nabanggit sa'yo na ganito akong klase ng amo. Mas gusto ko makilala ang aking mga tauhan ng personal at magkaroon ng malalim na ugnayan nang sa ganon na makuha natin ang tiwala ng isa't isa. Palusot naman ni Ivan para hindi siya mahalata ni Yoli. At para naman hindi mag-isip ng kung ano si Yoli ay nagkunwari na lamang si Ivan na binabawi niya na ang kanyang sinabi. But it's okay. If it's too personal, okay lang na hindi mo sagutin. Sabi niya.
Sa puntong yon ay nagkwento na rin si Yoli. Sa isip niya wala namang masama kung magkukwento siya at lumipas naman na iyon. Hindi po boto sa akin yung mama niya. May iba siyang babae na gusto para sa dati kong asawa. Mas mayaman, mas maganda, at may mas pinag-aralan. Sa katunayan, doktor din po siya. Kaya medyo tahimik ako na makita ko yung libro niyo dahil may ganito din siya. Kahit doktor ay nag-aaral pa rin. Kaya proud na proud po ako sa kanya. Pero talagang ganun po siguro ang pag-aasawa, hindi perpekto. At minsan wala talagang happy ending. Sariwang-sariwa pa nga sa alaala ko yung mga huling salita na binitawan sa akin ng mama niya. Na kailanman, hindi niya ako magugustuhan at matatanggap. Lalo ako nanghina sa ipinakita niya sa akin litrato. Kwento ni Yoli. Napaangat naman ang likod ni Ivan sa kanyang kinaupuan nang marinig niyang binanggit nito na litrato. Litrato? Taas kilay na tanong ng lalaki. Litrato po ng dati kong asawa. Kahalikan yung babae na gustong-gusto ng kanyang ina para sa kanya. Kaya naman simula nun, hindi na ako nagpakita sa kanila. Sinabi ko na lang na fall out of love na ako. Pero ang totoo, kahit durog na ako, gusto ko pa rin siyang mahalin. Sagot naman ni Yoli. At doon ay tuluyan nang natahimik si Ivan. Doon niya napagtantong tama ang kanyang hinala na gawa-gawa lamang ni Yoli ang sulat na ito na hindi na siya mahal nito. At ang tanging dahilan pala ay ang kanyang sinungaling na ina at si Kimberly. Muling umusbong ang galit sa puso ni Ivan. Gusto niya nang gumawa ng hakbang ngunit ayaw muna niyang magpakilala sa kanya dahil inihahanda pa lang niya ang kanyang sarili. Ilang sandali pa ay humingi na rin ng paumanhin si Yoli. Nako, sorry po sir . Narinig niyo tuloy yung kadramahan ko, nakakahiya tuloy. Nahihiyang sabi naman ni Yoli kay Ivan. Napansin naman ni Yoli na biglang natahimik si Ivan at naging seryoso ang kanyang mukha. Sir Yuan, okay lang ho kayo? Usisa ni Yoli. Doon ay utal namang sumagot si Ivan. Yes, sige, maiwan na muna kita, sabi niya. Okay po, sagot naman ni Yoli at tuluyan ng lumabas ng silid si Ivan. Kinagabihan na isa-isa na rin nagsidatingan ang mga bisita ni Ivan. Yoli, ito, dalhin mo muna sa kanila. Isusunod ko ng iba pang pagkain. Utos ni Manang Sabel kay Yoli. Sumunod naman kaagad si Yoli. Sige po, Manang Sabel, sabi niya. Lalabas na sana siya ng kusina patungo sa may sala nang makita niya ang isa na dala ng isa sa mga bisita. Allergy si Yoli sa mga mabalahibong hayop kaya naman alinlangan siya kung tutuloy o hindi. Napansin naman ni Ivan si Yoli na nakatigil sa may pintuan. Napatingin siya sa aso at naalala niya na may allergy nga pala si Yoli sa mga aso kaya naman gumawa siya ng paraan. Bumulong siya sa kanyang kaibigan na ilabas ang aso at sumunod naman kaagad ang kaibigan niya kaya naman nakampante si Yoli at lumapit na sa kanila. Sir, ito na po ang alak ninyo. Magalang na sabi ni Yoli at isa-isa nang ibinaba ang alak. Thank you. Tugon ng isang lalaki na may malagkit na tingin kay Yoli. Grabe. Level up ng mates mo dito ha? Ipakilala mo naman ako sa kanya, Yuan. Pabirong sabi pa ng lalaki. Sorry bro, pero private property ng mga tauhan ko dito. Tugon naman ni Ivan sabay inom ng wine. Nagtawanan naman sila at hindi na makapaniwala sa sagot ni Ivan. Wow, private property. Well, that's okay. Baka mag-away pa tayo eh. I-compliment ko na lang siya. Miss, you are so gorgeous. Papuri ng lalaki kay Yoli. Namula naman ang mga pisngi ni Yoli sa hiya at nauutal na lamang na sumagot. Salamat po. Utal niyang sagot at mabilis lang nagtungo sa kusina. Tila hindi naman niya nagustuhan ni Ivan at nakaramdam ng selos kaya sandali siyang tumayo upang sundan si Yoli. Sir, nakakagulat naman po kayo. Gulat na sabi ni Yoli nang harangan siya ni Ivan sa kanyang paglabas sa kusina. Ibigay mo na yan kay Manang Sabel. Seryosong utos ni Ivan. Nagtaka naman si Yoli. Pero may ginagawa pa po siya. Sagot naman ni Yoli. Okay, Manang Ani.
Hindi ka pa tapos sa pag-aayos ng file sa itaas, diba? Yun na lang munang tapusin mo, ipaubaya mo na sa kanilang mga gawain dito sa baba. Desperadong utos pa ni Ivan. Ayaw niya nang palabasin doon si Yoli dahil ayaw niyang may ibang lalaki na tumititig ng ganong kay Yoli. Nagsiselo siya at baka hindi siya makapagpigil at baka kung ano pang magawa niya. Hindi na rin umalma pa si Yoli at sumunod na lamang sa utos ni Ivan. Sige po, sabi niya at ibinaba na ang dalang tray at nagtungo na sa itaas sa opisina ni Ivan. Nang mga sumunod na araw ay kapansin-pansin ang pagiging malapit ni Ivan kay Yoli. Iba pa nga ang treatment niya kay Yoli kaysa sa ibang kasambahay kaya naman napansin din iyon ng iba. Isang hapon ay inutusan ni Ivan si Manang Sabel na mag-order ng ice cream at cake. Manang Sabel, i-order mo nga ako ng ice cream at cake? Utos ni Ivan kay Manang Sabel. Ngayon na po? Tanong ng matanda. Matcha ang flavor ng ice cream at ang cake naman ay ube. Oo, ngayon na. Tugon naman ni Ivan. Nagtaka naman si Manang Sabel dahil kung kay Ivan yon ay posibleng kainin niya iyon dahil hindi naman yun ang paborito mga flavors ni Ivan dahil ang totoo, ang mga paborito iyon ni Yoli. At para sa kanila talaga ang mga pina-order niyang yun. Sir Yuan, di ba po mocha po ang favorite ninyo? At hindi po kayo kumakain ng cake na ube flavor? O sisa naman ni Manang Sabel. Hindi yan para sa akin, para sa inyo. Just a piece of reward for your hard work. Sagot naman ni Ivan na labis naman nilang ikinatuwa. Wow, thank you sir. Sagot naman ni Manang Sabel na namumuso pa ang mga mata. Nang sumunod na araw ay sorpresa naman at walang pasabi si Kimberly na makabalik na doon galing pang China. Hi Manang Sabel, where's my sweetie? Maarte niyang bungad kay Manang Sabel. Nagulat naman ang matanda nang muli niyang makita ang ngayon ay nobya ni Ivan. Ma'am Kim, nariyan na po pala kayo. Gulat na tanong ni Manang Sabel. Habang si Yoli naman ay naroon lamang at nakatalikod habang nagpupunas ng ibabaw. Namilog naman ang kanyang mga mata at natigilan nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. At sigurado siyang kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yan. Napataas naman ang kilay ni Kim nang mapatingin siya kay Yoli. Pinasadahan pa niya ito ng matalas na tingin mula ulo hanggang paa at saka nagtanong. Who is she? Bagong katulong? Taas kilay niyang tanong. At doon ay humarap si Yoli. Yoli? Nanlaki ang mga mata ni Kim nang makita niyang babae. Tama nga ang hinala ni Yoli. Si Kimberly ang nagmamay-ari ng maarting boses na yon na hindi niya makakalimutan. What the hell are you doing here? Galit na galit at mariin na tanong ni Kim kay Yoli. Kasambahay po ako dito. Matapang na sagot naman ni Yoli. Doon ay tinalsik na ni Kim ang dala niyang bag at saka sinimulan ng duru-duruin si Yoli. Ang kapal ng mukha mo na magpakita pa rito. Matapos mong sirain ang buhay ni Ivan? Lumayas ka rito. Ayoko nang makita pa yung pagmumukha mo. Sigaw ni Kim kay Yoli. Walang ano-ano ay sinampal pa niya ito at sinabunutan kaya naman maging si Manang Sabel ay nabigla sa ginawa ni Kim at tinulungan si Yoli. Naku po, Yoli ayos ka lang? Tanong ni Manang Sabel. Sa pagkakataong yon na hindi na nga nagpakamartir pa si Yoli dahil hindi na siya makakapayag na muling yurakan nito ang kanyang pagkatao. Taas-taos siyang humarap kay Kim at matapang na sumagot. Huwag ka mag-alala. Kahit hindi mo ako ipagtulakan, aalis naman na talaga ako. Dahil hindi ko na rin naman maatim na pagsilbihan ng isang ahas at mang-aagaw ng asawa ng may asawa na katulad mo. Mariin na sabi ni Yoli at saka hinubad na ang suot niyang uniforme at ibinagsak na sa sahig at padabog nang umalis sa mansyon. Hayop ka, Yoli! Hayop ka! Go to hell! Nagkanda sisigaw na naman doon si Kim na animoy isang baliw. Nang marinig naman ni Ivan ang kaguluhan sa baba ay nagtungo siya kaagad doon. What's happening here, Kim? Bulyaw ni Ivan tsaka napatingin kay Kim. Doon ay humarap na sa kanya ang dalaga na punong-puno ng luha ang mga mata. Why didn't you tell me? Why didn't you tell me na tinanggap mo ang babaeng yun dito sa bahay?
Anong gusto mong palabasin, Ivan? Akong bumuo at umayos ang buhay mo nung sadsad ka pa sa lupa. Ako ang nandyan sa tabi mo nung wala ka ng pag-asa. I saved your life, Ivan. Pero nagawa mo pa rin sa akin na magsinungaling. Napakawalang hiya mo. How dare you to do this to me? How dare you? Sigaw niya kay Ivan. Total, tila nakita na nga ni Kim si Yoli ay doon na rin siya maglalabas ng kanyang saloobin. Kim, I never asked you to save my life. Sana nga pinabayaan mo na lang ako eh. Because that was the original purpose. Ang patay ng sarili ko dahil ayoko nang mabuhay pa dahil sa ginawa niyong kasalanan ni Mama. Si Yoli ang tunay na biktima dito. Pinagtulungan niyo siya para ilayo sa akin. Paano niyo nasikmura na manira ng isang relasyon para lamang sa pansarili niyong kapakanan? You saved my life? Thank you. Dapat lang. Dahil kayo ang sumira ng buhay ko. Pagalit naman na sabi ni Ivan. Doon ay naisipan na rin ni Ivan na muling habulin si Yoli. Mabuti na lang at nabasa niya ang address nito na nakalagay sa resume, kaya alam niya na kung saan ito hahanapin. Habol-habol naman siya ni Kim na parang nawawala sa sarili. Oh, wait! Where are you going? Where are you going? Sigaw niya. I will chase Yoli. I will pursue her again. Because I love my wife. Mariing sabi ni Ivan tsaka tuluyan ng umalis upang habulin si Yoli. Ivan, bumalik ka! Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Bumalik ka, Ivan! Patuloy pa rin ang pag-hysterical ni Kim. Ngunit hindi na siya pinakinggan at nilingon pa ng lalaki. Sinuyod ni Ivan ang buong lugar. Palibasay, bago siya sa probinsya kaya naman nahirapan siya na maghanap. At sa kanyang paghahanap, sa isang malawak na bukirin niya nakita si Yoli. Yoli! Malakas na tawag ni Ivan. Napalingon naman kaagad si Yoli. Sir Yuan! Ta kanyang banggit. Doon ay wala nang alinlangan na lumapit si Ivan kay Yoli at niyakap ito ng mahigpit. Namilog naman ang mga mata ni Yoli sa ginawa ni Ivan. Nararamdaman niyang mabilis sa tibok ng puso nito. Pamilyar sa kanya ang mga yakap na yon kaya pakiramdam ni Yoli ay biglang nanghina ang kanyang katawan. Sir, bakit po kayo umiiyak? Nauutal na tanong ni Yoli. Bakit ka umalis? Umiiyak namang tanong ni Ivan. Nang kumalas na ang lalaki ay doon na napayuko si Yoli at sumagot. Patawarin niyo ako. Meron po ako malalim na dahilan na hindi niyo po kailangan pang malaman. Sagot ni Yoli sa malungkot at mababang tono. Dahil ba kay Kim? Napatunghay na lang si Yoli kay Ivan nang sabihin nito ang kanyang mga naging dahilan. Naikwento po ba ni Manang Sabel ang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Yoli. Doon ay porsigido at desidido na rin si Ivan na aminin ang totoo. Hindi na rin niya kaya pang itago ang kanyang nararamdaman dahil gustong-gusto niya na rin makapiling muli ang kanyang asawa. Yoli, may kailangan kang malaman. Matapang na sabi ni Ivan. Ano po yun? Nagugulahang tanong naman ni Yoli. Hindi, Yuan Lee ang totoo kong pangalan. Hindi rin ito ang tunay kong mukha at pagkatao. Yoli, ako to. Ako to, si Ivan. Ang asawa mo. Pagtatapat ng lalaki. Hindi naman makapaniwala si Yoli sa naging revelasyon ni Ivan. Mahirap paniwalaan kaya hindi kaagad siya nagpadala rito. Hindi. Umalis na po kayo. Kilala ko po ang dati kong asawa. At hindi ganyan ang itsura niya. Umalis na po kayo, sir. Nag-aaksaya lamang kayo ng oras. Iiling-iling na sabi ni Yoli. Tatalikod na sana siya nang muli siyang pigilan ni Ivan. Yoli, mahal. Believe it or not, ako to si Ivan. Tanda mo yung pumunta mga kaibigan ko sa bahay na may dalang aso. Allergy ka doon, diba? Inutusan kong ilabas ang aso kaya bigla kang nagtaka. Yung kino-order kong matcha ice cream at ubi cake kay Manang Sabel, sinadya ko yun para sa'yo dahil yun ang paborito mo, diba? Hindi ako nagpapanggap, Yoli. Nagbago man ang itsura ko dahil sa malagim na aksidente. Noong araw na iniwan mo ko.
Yun din ang araw na masayang masaya pa sana ako umuwi. Daladalang balita na nagkamalay ng pasyente. Tutulong pa sana si Kim pero may kondisyon siya. Siya lang kasi makakaresolba ng problema noon. Pero ang kondisyon niya ay ang may mangyari sa aming dalawa. At hindi ako nagdalawang isip sa naging desisyon ko, Yoli. Ikaw pa rin ang pinili ko. At handa na sana ako nung harapin ang pagkakamaling nagawa ko. Kesa naman kumagat pa sa pain ni Kim. But fortunately, nagkamahalay noon ang pasyente kaya laking pasasalamat ko na binaliwala akong alok ni Kim. Umuwi ako noon na sabik kang makita para ikwento sa'yo ang lahat. Pero umalis ka na eh. Bakit ka bumigay? Hindi ba sabi ko naman sa'yo, kahit hindi ka kaharap, lagi kitang ipaglalaban. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pero bakit ka sumuko? Simula nung araw na yon, hindi na nila ako makausap. Lagi na akong lasing. Hindi na rin ako kumakain. At hindi na rin ako makapagtrabaho. Hanggang sa isang gabi, naisipan ko na hanapin ka. Kahit lasing na lasing ako, ginawa ko pa rin umalis at pagmaneho. Hanggang sa yun nga may nangyaring malagim na aksidente na ikinabago ng aking buong pagkatao. Nasira ang buong mukha ko. At si Kim, siyang humawak sa akin. Niretoke niya ang buong mukha ko kaya ito ng itsura ko ngayon. Buong buhay nila akong pinaniwala na utang ko sa kanilang buhay ko. Pero ang totoo, gustong gusto ko nang mamatay nun. Hindi na alam ang gagawin ko, Yoli. Hanggang sa marinig ko na ang kwento mo about sa ginawa ni Mama sa'yo bago ka umalis. Hindi ko siya mapapatawad. At yung litrato na ipinakita niya sa'yo, totoo yun. Pero mabilis ko nang itinulak noon si Kim. At umalis na rin ako sa lugar na yon, Yoli. Hindi kita pinipilit na maniwala. Pero yun ang totoo. Na mahal kita. At ikaw ang buhay ko, Yoli. Tinitigan pa ni Yoli ang buong mukha ni Ivan. Marahan pa niya itong hinaplos sa kanyang mga palad. Tuluyan na rin pumatak ang kanyang mga luha dahil ngayon ay damang-dama niya na si Ivan nga ito, ang kanyang asawa. Ivan? Ikaw nga si Ivan. Umiiyak na sambit naman ni Yoli. At saka muli niya nang niyakap ang lalaki ng mahigpit at buong pagmamahal. Patawarin mo ako, Ivan. Patawarin mo ako. Kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Patawarin mo ako. Umiiyak na pagsusumamo ni Yoli. Kailanman na hindi ko magagawang magalit sa'yo. Mahal na mahal kita, Yoli. Bumalik ka na sa akin. Sagot naman ni Ivan tsaka hinalikan niya ng kanyang pinakamamahal na asawa. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay isang malakas namang tawag si Tisoy habang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanyang ina. Nanay, si Tisoy po nalulunod! Ha? Diyos ko! Malakas na sigaw ni Tisoy. Napabalikwas naman si Yoli kaya naman wala na silang pinalampas pang oras at pinuntahan na sa may ilog ang anak na kasalukuyang nalulunod. Nang makarating sila doon ay kaagad nilusong ni Ivan ang ilog at iniligtas ang kanyang anak. Tisoy! Sigaw naman ni Yoli. Paulit-ulit na sinipr ni Ivan ang bata. Ngunit hindi pa rin nagkakamalay kaya naman isinugod na nila ito sa ospital. Ilang sandali pa ay lumabas na rin ang doktor. Ligtas na po ang anak ninyo, Mrs. Maya-maya po ay magigising na rin siya. Balita ng doktor. Doon ay napanatag naman ang loob ni na Yoli at Ivan. Maraming salamat ho, Doc. Sagot ni Yoli. Pumasok na rin sila sa loob ng silid at doon ay nagtanong na si Ivan dahil sa maraming niyang mga katanungan. Yoli, sila ba ay? Oo, Ivan. Mga anak mo sila. Sina Tisay at Tisoy. Kamukhang-kamukha mo sila, Ivan. Buong loob na sagot ni Yoli. Wala nang ang dahilan pa para ilihim iyon. Karapatan din ni Ivan na makilala ang kanyang mga anak. Oo nga, anak. Maluhaluhang sabi naman ni Ivan. Doon ay nagtaka naman ng bata. Nanay, huwag kang matakot anak, siya ang tatay niya.
nagbalik na siya. Hindi nga nahirapan si Ivan na kumbinsihin ang kanyang mga anak at maya-maya pa iniyakap na rin siya nito. Nagising na rin si Tesay doon at muli siyang nagyakap na ngayon ay isa niya ng buong pamilya. Sobrang saya ko at nabuo na rin ang pamilya natin, mahal. Naluluhang sabi ni Yoli kay Ivan. Oo nga, mahal. Huwag na tayo maghihiwalay, ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Makalipas ang ilang araw ay naikwento naman ng kambal na hindi talaga nalunod si Tesay, kundi may lumunod dito base sa kanilang paglalarawan ay nalaman nilang si Kimberly pala ang may gawa noon. Hindi na alam ni Ivan kung paano nangyari yon. Pero hindi malayong hindi niya nga iyon gawin dahil sagad ang kanyang kasamaan. Gagawa pa sana ng legal na hakbang si Ivan ngunit nakalipad na muli pabalik ng China si Kim. Habang ang mama naman niya ay hiyang-hiya na makipagkita sa anak dahil sa mga nagawa niya. Sagad din ang galit ni Ivan sa kanyang ina at hindi niya alam kung mapapatawad pa niya ito. Ngunit isa lang ang sigurado. Hindi niya nahahayaan pa na mawalay sa kanyang mag-iina at ipaglalaban niya ito sa lahat ng oras. Doon na rin nakatira si Yoli sa mansyon ni na Ivan sa Quezon at hindi na bumalik pa ng Maynila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!